Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang dulo ng mabituing kalangitan ay isang kahabaan ng kadiliman. Isang hindi maarak na aura ang lumabas mula sa kadiliman. Hindi nagatubili si Mateo, at direktang humakbang palabas. Pagpasok sa kadiliman, isang malakas na puwersang nakapandidiring ang tumama sa kanya, na parang itutulak ang kanyang buong pagkatao palabas ng kadiliman. Hanggang ngayon, kahit naglalakad pa rin siya ng matagal, hindi pa rin siya tinulungan ni Dustless. Umasa siya sa sarili niyang lakas para makarating dito. Ngunit ang kanyang lakas ay malinaw na hindi sapat sa harap ng isang tunay na Diyos. Isang malakas na puwersa ng kaluluwa ang biglang lumabas. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbawas ng presyon sa kanyang katawan. Dahil ang mga bagay na pumasok sa lugar na ito ay mga piraso lamang ng kamalayan ng mga martial artist, ang nakakasuklam na puwersang ito ay natural na kumikilos sa kamalayan ng martial artist. Ngunit ang Soul Suppressing Pearl ay masyadong dominante sa bagay na ito. Kahit ang isang tunay na Diyos ay kinailangang lumuhad sa harap nito. Kasabay noon, dahan-daang sumulong si Mateo, papasok sa walang hanggang kadiliman. Dahil lang yan sa hindi ka nakalusot sa Divine Lord Realm. Kung hindi mo na kailangan ng tulong ng matandang ito at makakapasok ka sa espasyong ito, nakangiting sabi ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, dapat ay naghahanap ang makapangyarihang True God na iyon ng kahalili sa Divine Lord Realm, kaya nga niya iyon gagawin, di ba? Malamang, hindi rin niya inakala na mayroon palang Origin Deity Realm na kayang maglakad hanggang dito. Tumanggaw si Dustless at sinabing, natural lang yan. Ang Divine Lord Realms ay lumilikha ng isang mundo, isang tunay na Deity Realm powerhouse. Bago ang Divine Lord Realm, sa totoo lang, ang isa ay isang mala-Diyos lamang. Kaya naman, hindi niya itinuturing na mga martial artist ang Origin Deity Realm. Walang magawang sabi ni Mateo, sayang naman at hindi ko nagawang buksan ang isang mundo at bigwan siya. Ngumiti si Dustless at sinabing, ang mana ng isang True God powerhouse ay maliit na tulong lamang sa iyo. Tanging ang mga mystic treasures ng True God, ang mga bagay na ito, ang may kaunting tulong pa rin sa iyo. Habang nagkukwentuhan, isang mabituing vortex sa langit ang biglang lumitaw sa unahan, na walang kapantay ang liwanag. Ito ang tunay na mana, tama ba? Humakbang palabas si Mateo at agad na nakarating sa harap ng mabituing kalangitan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa loob, na lubhang nagpabago sa ekspresyon ni Mateo. Ang nakapangilabot na aura na ito ay napakalakas, halos gumuho pa ang kamalayan ni Mateo. Isang napakalaking figure ang lumitaw sa itaas ng kumpol ng mabituing kalangitan, nakatingin kay Mateo ng may malamig at mapanglo na tingin. Ang tingin ito ay tila medyo galit at medyo nadismaya. Sabi ng napakalaking figure, hindi ko inaasahan na ang unang maglalakad papunta rito ay isa lamang pala sa mga batang Origin Deity Realm. Nakakadismaya talaga ang upuang ito. Isang mahinang puwersa ang agad na bumalot kay Mateo, dahilan para makabawi si Mateo sa kanyang orihinal na estado. Tiningnan niya ang napakalaking figure at malamig na sinabi, ang pamana ng Suppression Ancient Heaven Gate na ito ay naiwan ni Senior, tama ba? Nanginig lamang ng kaunti ang kamalayan ni Mateo at bumalik sa orihinal nitong estado. Medyo ikinagulat ito ng kabilang panig. Matapos bahagyang magulat, umiling siya at sinabing, mayroon ka namang ilang kasanayan, pero ang talento mo ay masyadong mahina. Ang edad ng kalansay ay mahigit 500 taong gulang na at hindi pa rin nakakarating sa Divine Lord Realm. Hindi ka karapat-dapat na makuha ang aking mana. Malinaw na mataas ang hinihingi ng makapangyarihang ito sa talento ng kahalili. Kaya naman, nang makita niya si Mateo, tinanggihan niya ang mga kwalifikasyon ni Mateo para maging kahalili niya. Kailangang malaman ng isa, ang 500 taong gulang na si Luther ay halos pangalawang patong na banal na Panginoon ng langit at hindi niya man lang matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Kahit na naglakad si Mateo papunta rito, napakababa ng kanyang kaharian. Tinaasan din niya ito ng kilay. Hindi nagalit si Mateo at bahagyang ngumiti, nakarating na pala rito si Crosswell. Kung makukuha ko man ang mana o hindi, desisyon iyon ng Senior. Kawalang galang. Labis na nagalit ang makapangyarihang tao nang marinig niya ito.
Habang itinuturo ang isang daliri, nagbago ang kulay ng mabituing kalangitan. Isang maringal at makapangyarihang kalooban ang agad na sumugod kay Mateo. Ang pumasok sa lugar na ito ay isa lamang kapirasong banal na sentido ni Mateo. Ang target ng atake ng makapangyarihang iyon ay natural na ang kapirasong banal na sentido na ito. Gayunpaman, parang walang kaalam-alam si Mateo tungkol dito, at wala siyang balak na lumaban. Kahit na kaunting natitirang kaisipan lang ang iniwan ng powerhouse na ito, isa rin siyang powerhouse ng True God Realm kahit ano paman. Napakadali lang paksay ng isang divine sense ng Origin Deity Realm. Gayunpaman, nang dumating ang pagsabog ng makapangyarihang kalooban sa harap ni Mateo, isang nakakatakot na vortex ng enerhiya ang biglang lumitaw. Ang makapangyarihang kagustuhang iyon ay direktang nilamon ng daluyong ito ng enerhiyang vortex. Nang makita ng makapangyarihang tao ang sitwasyon, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanliit ang kanyang mga mata at gulat na sinabi, Ito ay isang kayamanan ng Empyrean Spirit. Ang kaalaman ng isang True God Powerhouse ay natural na hindi kayang ikumpara ng isang karaniwang martial artist. Ang nakakatakot na pag-alo ng enerhiyang ito, tanging isang kayamanan ng Empyrean Spirit lamang ang makakapaglabas nito. Mayroon talagang kayamanan ng Empyrean Spirit sa katawan ng batang ito mula sa Origin Deity Realm. Bukod pa rito, isa pa itong napakabihirang kayamanan ng Espiritong Empyrean na uri ng kaluluwa. Malamig na sabi ni Mateo, iniisip ko kung mayroon ba akong kwalipikasyon para maging kahalili. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ng makapangyarihang tao. Hindi niya kailanman inakalang bantaan siya ng isang batang nasa Origin Deity Realm. Hindi pinagbantaan. Isang kayamanan ng Espiritong Empyrean na uri ng kaluluwa ang kanyang kaaway. Hanggat handa si Mateo, ang pagtanggal ng kanyang pag-iral ay kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Kalimutan mo na isa lamang siyang piraso ng natitirang kaisipan ngayon, kahit noong kasagsagan ng kanyang panahon, hindi rin siya kapantay ng isang kayamanan ng Empyrean Spirit. Biglang tumangala ang makapangyarihang tao sa langit at bumaantong hininga, tunay nga, may dama po na tigre sa kapatagan. Mukhang malaking poot ko, kay Life mo, wala itong swerte para mapaghigantihan. Bata, gawin mo. Sa pamamagitan ng pagpuksa sa upuang ito, natural mong maaalis ang mana. Bahagyang nagulat si Mateo. Tila may malalim na poot si Life na ito, kaya naman itinatayo niya rito ang Suppression Ancient Heaven Gate at sinusubukang maghanap ng kapalit para matulungan siyang makaganti. Senior, mali ang pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, hindi ako masyadong interesado sa mana mo. Pumunta lang ako para tingnan ito. Kung talagang kailangan mo ng kahalili, mayroon akong angkop na kandidato, biglang sabi ni Mateo. Nagulat si Life nang marinig iyon at di nagtagal ay tumawa siya ng may pag-aalinlangan at sinabing, Oo, mayroon kang kayamanan ng isang uri ng kaluluwa na Empyrean Spirit, kaya bakit mo naman ipagpapalit ang mana ng upuan na ito? Pero sino ang angkop na kandidato na sinasabi mo? Ngumiti si Mateo, sa mismong bahaging ito ng mabituing kalangitan, dapat ay nararamdaman ito ni Senior, hindi ba? Siya ang pinakamalapit sa lugar na ito ngayon. Ang sinabi ni Mateo ay natural na si Cooper. Bahagyang kumunat ang noo ni Life, ang natitirang naisip niya ay biglang lumabas, nakita si Cooper na kasalukuyang nahihirapan ng husto. Siya. Kahit maganda ang talento niya, medyo malayo pa rin siya sa mga kinakailangan ng pwestong ito, umiling si Life at sinabing. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang wala ng pagpipilian si Senior ngayon. Pero masisiguro ko kay Senior na siya talaga ang pinakaangkop na kandidato. Kung may reklamo si Senior na hindi nasagot, maaari mo itong ipagkatiwala sa kanya. Tiyak na matutulungan niya si Senior na matupad ang iyong hiling sa kamatayan. Sa harap ng isang nilalang na tulad ni Mateo, si Life ay talagang walang init ng ulo. Sa katunayan, sa ganitong sitwasyon, ang paghahanap ni Mateo ng isang mahusay na kahalili para sa kanya ay maituturing na isang malaking karangalan na para sa kanya. Kung gusto siyang direktang patayin ni Mateo, hindi niya ito kayang pigilan. Pero umiling pa rin si Life at sinabing, hindi mo alam kung gaano kalakas ang kalaban ko. Malamang isa na siyang Empyrean powerhouse ngayon. Kahit makuha na niya ang lahat ng pamana ko, napakadilim pa rin ang pag-asa na makaganti. Hindi niya ito kayang pasanin. Ngumiti si Mateo at sinabing, kaya niya yan. Dahil kaibigan niya ako.
Nabaling ang tingin ni Lai Fei kay Mateo, na medyo nagulat. Kakaibang pakiramdam ang ibinigay sa kanya ng batang ito sa lahat ng aspeto. Bukod pa rito, para sa isang origin deity realm na magkaroon ng kayamanan ng Empyrean Spirit, ito mismo ay isang bagay na hindi kayang unawain. 1662. Tiya may napakagandang desisyon, iniabot ni Lai Fei ang kanyang kamay patungo sa kawalan at sinenyasan. Kasalukuyang desperadong sinusubukan ni Cooper na maabot ang isang bituin, ngunit bigla na lang tila hinigop siya ng isang black hole, at agad na naglaho. Nang magpakita siyang muli, nasa harap na niya sina Lai Fei at Mateo. Kay kamahalan, anong nangyayari rito? Tanong ni Cooper na may nagtatakang tingin. Ang pag-iral na ito sa harap niya ay nagbigay sa kanya ng isang lubhang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagpang-inig maging sa kanyang kaluluwa. Ngumiti si Mateo at sinabing, pakiramdam ng senior na ito ay may talento ka at gusto kanyang tanggapin bilang isang disipulo. Kaya nga ipinatawag kanya rito. Natulala si Cooper at gulat na sinabi, tanggapin mo ako bilang disipulo. Kamahalan, hindi ba dapat ikaw ang tanggapin bilang disipulo? May iba na siyang guro at hindi na siya angkop na maging disipulo ko. Gusto ka nang tanggapin ang upuan na ito bilang disipulo ngayon din. Payag ka ba? Biglang sabi ni Lai Fei. Syempre, payag ako. Bulalas ni Cooper. Nagbibiro lang siguro. Isang makapangyarihang Diyos na gustong tanggapin siya bilang disipulo, isa itong magandang pagkakataon. Kaya paano niya matatanggihan? Sinabi ni Lai Fei sa isang seryosong boses, kapag nakuha mo na ang aking pamana, kailangan mong maghayganti para sa upuang ito. Payag ka ba? Tumanggaw si Cooper at hindi sinasadyang tumingin kay Mateo. Pagkatapos niyang makuha ang pagsang-ayon ni Mateo ay saka lamang siya tumanggo at sinabing handa ang disipulo. Iniabot ni Lai Fei ang kanyang kamay at sinenyasan. Ang kumpol ng mabituing alimpuyo ng bituin ay naging ilang mga tuldok na matingkad at lumipad pataas. Ang ilang bagay na ito ay mga pamana ng guro. Sabi ni Lai Fei sa seryosong boses. Tumingin si Mateo para lamang makita ang ilang tuldok ng liwanag ng mga bituin na naging maraming kayamanan. Isang paraan ng paglilinang, dalawang pamamaraan ng pakikipaglaban, pati na rin ang ilang mga gamot. Tumaas ang kilay ni Mateo, habang nakatingin sa isa sa mga martial technique, nagpapakita ng interes. Sabi ni Lai Fei, ang Starry Night Vast Cloud Art na ito ay isang peak rank 6 cultivation method. Sapat na para sa iyo ang mag-cultivate para maging isang peak true god. Ang dalawang set ng martial techniques na ito, ang isa ay tinatawag na Star Moon Life U0026 Death Sword, at ang isa naman ay tinatawag na Three Leaves Nirvana Seal. Lalo na itong Three Leaves Nirvana Seal, napakalalim at mahirap matutunan. Hanggang second level seal art lang ang naintindihan ng master noon. Ang set ng seal art na ito ay nahahati sa 3 seal. Ito ay ang Nirvana Seal, Life U0026 Death Seal, at 6 Paths of Reincarnation Seal. Sa pag-cultivate hanggang sa limitasyon, maaari mong malampasan ang mga nasa parehong ranggo, ang pagtalon sa mga realm patungo sa labanan ay magiging madali. Nang marinig ang pagpapakilala ni Lai Fei, si Cooper ay natuwa hanggang sa halos tumalon palabas ang kanyang puso. Kahit hindi pa niya ito nalilinang, ang kapangyarihan ng ilang bagay na ito, lubos niya itong nararamdaman. Lalo na itong Three Leaves Nirvana Seal, tila lumampas pa ito sa saklaw ng tunay na Diyos. Masasabing mayroon itong walang hanggang kapangyarihan. Gamit ang ilang mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques na ito, hindi na siya napigilan ng maliit na Heavenly Eagle Imperial City. Ibubukan niya ang kanyang mga pakpak, lilipad ng mataas, at makikipagsapalaran sa mundong ito. Senior, itong set ng Three Leaves Nirvana Seal, pwede mo bang hiramin itong junior para tingnan? Biglang sabi ni Mateo. Pakiramdam niya ay napakapambihira ng martial technique na ito at labis siyang interesado rito. Isang naguguluhan na tingin ang lumitaw sa mukha ni Lai Fei, ngunit tumanggo pa rin siya at sinabing, kunin mo at tingnan mo. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, maraming salamat, Senior. Sa harap ni Cooper, nagpakita ng lubos na pagpapakumbaba si Mateo kay Lai Fei. Tutal, mula ngayon, si Lai Fei na ang Panginoon ni Cooper. Ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan si Cooper. Gayunpaman, malinaw na nag-aalala si Lai Fei kay Mateo. Tungkol sa kahilingan ni Mateo, natural lang na wala siyang dahilan para hindi ito tugunan.
Iniabot ni Lai Fei ang kanyang kamay at itinulak. Dumating ang Three Lives Nirvana Seal sa harap ni Mateo. Nagpakita si Mateo ng isang mausisang tingin, isang banal na sentido ang sumusuri rito, at nagsimulang magsiyasat. Hindi pinansin ni Lai Fei si Mateo at nagpatuloy sa pagsasabi kay Cooper, maganda ang talento mo, pero ang pamamaraan ng paglilinang na iyong nililinang ay medyo mababa ang kalidad. Tutulungan ka ng master na pinuhin ang pamamaraan ng paglilinang ngayon at hahayaan kang baguhin ito sa Starry Night Vast Cloud Art. Tuwang-tuwa na sinabi ni Cooper, maraming salamat, guro. Bagamat si Lai Fei ay isang maliit na kaluluwang nalabi, ang kanyang kakayahan ay malinaw na napakalakas. Sinimulan niyang gabayan si Cooper ng paunti-unti at muling pinino ang kanyang banal na asensya ayon sa pamamaraan ng Starry Night Vast Cloud Art. Sa proseso ng pagpipino, bahagyang tumango rin si Lai Fei. Ang disipulong ito na inirekomenda ni Mateo, kahit halos hindi pa rin kasiya siya, ay isang ang mahuhubog na talento. Biglang naramdaman ni Mateo na parang nasa impyerno siya, mabilis na naglalaho ang buong puwersa ng kanyang buhay. Ito ang Nirvana Seal. Pagpapatibay at pagsulong, muling pagsilang ng Nirvana. Napakalalim ng sining ng set ng seal na ito. Emosyonal na sabi ni Mateo. Si Mateo ay nalulong sa sining ng selyo, ginuginita ang kanyang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay, nitong 1,000 taon, at talagang nakaramdam ng matinding kaliwanagan. Hindi ba't ang kanyang buhay ay isang buhay ng muling pagsilang na parang nirban? Ilang beses na naharap sa kawalan ng pag-asa, at ilang taon din na umasa sa sarili niyang pagsisikap. Nirbanikong muling pagsilang. Sa gitna ng malalim na banal na inskripsyong ito, ang kamalayan ni Mateo ay lalong naging walang laman at sa huli ay nagresulta sa isang katahimikan. Man! Kasalukuyang ginagabayan ni Lai Fei si Cooper upang pinuhin ang kanyang banal na asensya nang bigla niyang maramdaman na ang puwersa ng buhay ni Mateo ay mabilis na naglalaho. Gusto talagang pilitin ng batang ito na maunawaan ang Nirvana Seal, hinahanap-hanap niya ang kamatayan dito. Namutla si Lai Fei sa takot at akmang aalis na para guluhin ang pag-intindi ni Mateo. Guru! Mabilis na sigaw ni Cooper. Man! Nagdududang tumingin si Lai Fei kay Cooper. Sabi ni Cooper, Master, huwag kayong manggugulo, hindi manggugulo ang kanyang kamahalan. Ang talento ng kanyang kamahalan ay daan-daan, libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa akin. Kahit na hindi siya makaintindi, wala ring magiging panganib sa buhay niya. Hayaan mo na lang siya. Tumawa si Lai Fei nang may pag-aalinlangan at sinabing, sa tingin mo ba talaga ay ganoon lang kasimple ang isang True God Realm skill? Kung ganoon lang kasimple, hindi ko alam kung ilang tao sa mundong ito ang kayang maging isang True God. Pero matatag na sinabi ni Cooper, hindi ko alam sa iba, pero siguradong kaya ng kanyang kamahalan. Ang mga batas pangkalawakan ay kilala bilang ang pinakamataas na batas na pinakamahirap intindihin sa mundong ito. Pero gumamit lamang ang kanyang kamahalan ng 100 taon at naunawaan ang 2 patong ng langit. Tumalim ang tingin ni Lai Fei, walang kapantay na gulat sa kanyang puso. Bilang isang makapangyarihang True God, mas malinaw sa kanya kaysa sa iba kung gaano kahirap intindihin ang mga batas sa espasyo. Ang batang ito sa harap niya ay gumamit lang pala ng 100 taon at naunawaan ang 2 patong ng langit. Biro ba ito? Nang siya ay nabigla, ang Mateo na dating tahimik ay biglang lumakas ang kanyang aura. Biglang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata at lantaran na nagpakawala ng isang selyo. Damugong. Ang buong rehiyon ng mabituing kalangitan ay nagsimulang manginig. Ang mga bituin sa malayo ay biglang naging malabo. Anong nangyari? Maaari kayang gumuho ang kalabikang ito. Tumakbo ka ng mabilis. Ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm na nasa labas pa rin at pumipili ng mga kayamanan, tapos makita ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay natakot hanggang sa sila ay namutla ng husto. Kapag gumuho na ang espasyo, kakailanganin silang ilibing sa loob. Kahit na isa lamang itong kapirasong banal na sentido, magdudulot din ito ng matinding pinsala sa kanilang pangunahing katawan. Ang pagnanais na makalusot sa hinaharap ay hindi na posible. Ang tingin ni Lai Fei ay nagpakita ng isang gulat na tingin habang sinasabi niya ng may gulat, sinaintindihan ko na. Gumugol ako ng ilang libong taon bago ko naunawaan ang unang selyong ito. Ginamit niya lang ang maikling panahon na ito at nasa ganap na siyang ganap na pagtatapos. Oo,
Itong unang selyo ng Nirvana Seal, lubos na itong napagtagumpayan ni Mateo, naglilinang hanggang sa kaharian ng dakilang katumpakan. 1663. Reinkarnasyon ng buhay at kamatayan, biglang isang epipanya sa isang galaw. Ang set ng seal art na ito ay sadyang ginawa para kay Mateo. Ang kakayahan ni Mateo sa pag-intindi ay napakataas na sa simula pa lang. Kasama ang kanyang magulong paglalakbay at mga pagsubok sa kanyang buhay, ang kanyang mga karanasan ay malayong malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang karaniwang tao. Ang Nirvana Seal na ito, direkta niya itong naunawaan. Nang makita ni Cooper na biglang nagkaroon ng epiphany si Mateo, hindi niya napigil ang sabihin ng may malaking tuwa, "Binabati kita, kamahalan." "Guro, ano ang sinabi ko kanina lang? Ang kamahalan ay kahanga-hanga, di ba?" Tila bahagyang nahiya si Lai Fei habang nakangiti, labis na nagulat sa kanyang puso. Tinalikuran pa niya si Mateo kanina, pakiramdam niya ay masyadong mababa ang talento ni Mateo. Ngayon lang niya nalaman kung gaano siya kalokohan. Ang ganitong uri ng kakayahang umintindi ay sadyang kamangha-mangha. Huho, ang kakayahan ng little friend na si Mateo sa pag-intindi ay talagang nakakatakot. Para sa iyong Panginoon na tumanggap ng isang disipulo na tulad mo, isa itong tunay na biyaya. Sabi ni Lai Fei nang may pabago-bagong emosyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Nakapasok ako sa estado ng biglaang epiphany nang hindi sinasadya, naunawaan ang Nirvana Seal. Ipagpatuloy ninyo. Pagsasama-samahin ko ang set ng seal art na ito." Sa ilalim ng gabay ni Lai Fei, ang pamamaraan ng paglilinang ni Cooper ay mabilis na nabago. Kapag natapos na ang kanyang cultivation method sa pag-convert, katumbas na rin ito ng pagiging pamilyar sa Starry Night Vast Cloud Art cultivation method na ito ng isang beses. Ang pag-cultivate sa hinaharap ay magbubunga rin ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. "Guro, sabi mo ay puno ka ng matinding puot. Pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ang kaaway mo," biglang tanong ni Cooper. Bumantong hininga si Lai Fei at sinabing, "Maghintay ka hanggang sa maging sapat ang iyong lakas, saka natural na sasabihin sa iyo ng guro." Tumango si Cooper. Alam din niya na masyadong mahina ang kanyang kasalukuyang lakas, at masyadong maaga pa para pag-usapan ang paghihiganti. "Guro, ang disipulong ito at ang kanyang kamahalan ay aalis na agad papunta sa bundok ng Heavenspan. Sumama kayo sa amin," sabi ni Cooper nang may pananabik. Nadama ng dalisay na pag-iisip na si Cooper na napakabuti ni Lai Fei sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, medyo naalagaan din ang ugnayan ng guro at estudyante sa pagitan nilang dalawa. Ngayon, unti-unti nang nakilala ni Lai Fei ang disipulong ito. Gaya ng sinabi ni Mateo, hindi siya binaygo ng disipulong ito. Pero mas mahalaga, iyon ay ang kanyang pananampalataya kay Mateo. Nang marinig ang paanyaya ni Cooper, medyo naantig si Lai Fei, ngunit agad din siyang umiling at sinabing, "Hindi aalis si Master, sige na nga kayo." Tila naunawaan ni Mateo ang iniisip ni Lai Fei, kinuha ang isang singsing, at sinabing, "Senyor, mayroon akong singsing na walang laman para sa espiritu dito. Maaari kang magtago sa loob. Ang iyong guro at estudyante ay kakabuo lang ng ugnayan, ang paghihiwalay mula ngayon ay masyadong malupit. Bukod dito, ang cultivation ni Tatum sa hinaharap ay kailangan pa ring gabayan ng senior." Lumipat ang tingin ni Lai Fei at sinabing, "Ikaw. Mayroon ka pa ring kayamanang mistiko na uri ng kaluluwa. Nakakagulat na ang singsing na ito ay isa ring mystical na kayamanan ng isang soul-type Divine Lord. Bagamat hindi ito maituturing na basura kumpara sa soul-suppressing pearl, wala pa ring problema para kay Lai Fei na magtago sa loob." Si Lai Fei ay isa na lamang piraso ng natitirang kaluluwa sa kasalukuyan, na halos wala ng natitirang puwersa ng buhay. Nag-iwan siya ng maraming pagkakataon sa Suppression Ancient Heaven Gate na ito upang mapanatili ang kanyang natitirang kaluluwa. Ngunit kapag umalis na siya sa lugar na ito, mabilis na maglalaho ang kanyang puwersa ng buhay. Ang Spirit Void Ring na ito ay isang Soul-type Divine Lord Mystic Treasure sa Purple Extreme Hall. Alinman sa dalawa, wala itong silbi kay Mateo, kaya tama lang na iregalo niya ito kay Cooper. Nang maintindihan ni Cooper ang sitwasyon, hindi niya napigil ang matuwa nang sabihin niya, "Haha, magaling. Guro, maaari na tayong umalis sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagumpay ang disipulo at magsisikap na tulungan ang guro na makaganti sa lalong madaling panahon."
Nabalisa si Lai Fei sa kanyang puso at tumango, sige, kung gayon ay magkukubli ako sa loob ng singsing na ito ng kawalan ng espiritu. Hindi maipaliwanag na gulat ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Napakarami talagang sikreto tungkol sa batang ito na nagngangalang Mateo. Kahit isa lamang itong mystical na kayamanan ng Divine Lord, ang mga mystical na kayamanan ng Soul-type Divine Lord ay napakabihirang mangyari. Hindi niya inakalang mayroon pa palang kahit isang segundong kayamanan si Mateo. Sa itaas ng ilang sa labas ng Suppression Ancient Heaven Gate, unti-unting nawala ang malakas na bagyo ng espiritual na enerhiya. Masigla at masigla si Luther. Nakuha niya ang Crimson Light 9 Brilliance Divine Art. Matapos niyang gamitin ang kanyang cultivation method, mabilis niyang nahawakan ang second layered Heaven Divine Lord Bottleneck, at direktang nakalusot. Tunay ngang karapat-dapat na maging batang patriarka Luther. Ang ganitong uri ng talento ay talagang bihira sa mundo. Sinasabing nakarating siya sa unang patong ng langit na Divine Lord nang wala pang 50 taon at sa katunayan ay nakarating na siya sa pangalawang patong ng langit na Divine Lord. Sa pagkakataong ito, kapag nakakuha siya ng Divine Dao Peak Rank 5 Cultivation Method, malamang na magiging isa siyang walang kapantay na powerhouse sa hinaharap. Nagbuntong hininga ang mga tao sa pagkamangha sa talento ni Luther. Ang bilis ng kanyang cultivation ay talagang napakabilis, dahilan para mamangha ang mga tao. Sa oras na ito, dalawang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa Suppression Ancient Heaven Gate at bumalik sa Spirit Circle. Si Master Mateo pala. Nabalitaan kong nakapasok na siya sa kailaliman ng mabituing kalangitan sa pagkakataong ito. Iniisip ko kung nakakuha ba siya ng Divine Dao Rank 6 Treasure o hindi. Maaaring hindi. Napakabihira ng mga kayamanan sa ranggo 6. Kahit na makapasok sila sa kailaliman ng mabituing kalangitan, maaaring hindi rin nila ito makuha. Maraming tao ang naghuhula kung anong uri ng ani ang nakuha ni Mateo. Ngunit dumilim ang ekspresyon ni Luther at lumapit siya upang salubungin sila. Mateo, nakaposter ka sa tabi ko kanina at minamaliit ang isang peak rank 5 cultivation method. Ano kaya ang nakuha mo? Tanong ni Luther nang may malamig na ngiti. Hindi makapagsalita si Mateo sa arrogant nitong lalaking ito. Malamig niyang sinabi, ano ang kinalaman mo sa mga nakuha ko? Hindi rin nagalit si Luther at nakangiting sinabi, Mateo, gusto kitang hamanin. Kapag natalo ka, ayaw ko rin ng kayamanan mo, ilabas mo para makita ng lahat. Mangangahas ka ba o hindi? Sigurado si Luther na talagang nakakuha si Mateo ng isang mahalagang kayamanan at natatakot siyang ipakita ito at pagnasaan ng lahat. Ang gusto niyang gawin ngayon ay pilitin si Mateo na ipakita ang kayamanan at pukawin ang puot ng lahat. Hindi siya naniniwalang walang sino man ang hindi natitinag. Ang maliit na pukana ni Luther, paanong hindi ito mahahalata ni Mateo? Tumingin siya kay Luther nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, nakamit mo na ang pagiging isang pangalawang patong na langit na Divine Lord. Hinahamon mo ako, isang origin deity realm, ang kapal talaga ng balat mo. Sa sinabi ni Mateo, talagang maraming tao ang sumulyap at nakaturo, labis na nandidiri sa kanyang mga kilos. Lantaran ng pambubuli sa mga tao. Gayunpaman, malinaw na matagal nang handa si Luther at nakangiting sinabi, hindi ka isang ordinaryong origin deity realm. Ang lakas mo ay mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga first layered heaven divine lords. Ngayon, nakakuha ka rin ng mahalagang kayamanan sa Suppression Ancient Heaven Gate. Hindi rin imposibleng tumalon sa ibang realm para sa labanan. Ito. Napakawalanjiya rin nito. Oo nga. Kahit na interesado kami sa kung anong kayamanan ang nakuha ni Mateo, ang ganitong uri ng walang hiyang mga salita ay nagpapawis pa rin sa mga tao sa kahihiyan. Ang isang origin deity realm na tumatalon sa mga realm para talunin ang isang first layer heaven divine lord ay talagang kakaiba na. Pero para lalong matalo ang isang second layer heaven divine lord, paano ito magiging posible? Naningkit ang mga mata ni Mateo nang marinig iyon at sinabing, gusto mo ba talagang malaman kung anong kayamanan ang nakuha ko? Ngumiti si Luther at sinabing, syempre naman. Hindi lang ako ang gusto, sa tingin ko lahat ay gustong malaman. Tinutulungan ko lang ang lahat na sabihin ang kanilang saloobin. Tumango si Mateo at sinabing, kung ganoon nga, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Nang marinig iyon ni Luther, hindi niya napigil ang mapangiti dahil sa tagumpay ng kanyang panlilinlang.
Hindi siya makapaniwala na sa lakas niya ngayon, matatalo pa rin siya ni Mateo. Kumilos ka na. Sabi ni Luther nang may kumpiyansang mukha. Ngumiti si Mateo, ang banal na diwa sa kanyang buong katawan ay pumukaw. Isang mahiwaga at malalim na selyo ang mabilis na naipon at nabuo. Nang maramdaman ang nakakatakot na pag-alo ng enerhiya, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luther. Tatak ng nirvana. Itinurok ni Mateo ang lahat ng banal na asensya sa kanyang katawan at walang takot na nagpakawala ng isang selyo. 1664. Mag-ingat ka, batang patriarka. Mula sa malayo, nang makita ni Tio Juan ang selyo ni Mateo, ang mukha nito ay nagpakita rin ng matinding gulat. Nakita ko na lang ang bigla na lang pagtakbo ng kanyang katawan, gustong iligtas si Luther. Gayunpaman, napakalayo na niya. Agad na dumating ang Nirvana Seal ni Mateo. Espada ng Netherkill na labis na magaang. Nang makita ang isang nakakatakot na sining ng mga selyo, agad siyang naamoy ng kamatayan. Paano pa rin ito nagawang baliwalain ni Luther? Sa sandaling kumilos siya, iyon na ang pinakamalakas niyang atake. Isinasapanganib niya ang buhay niya para sa kontra-atake. Nang maging isang pangalawang patong na Divine Lord sa langit, natural na tumaas din ng malaki ang kapangyarihan ng kanyang mga teknik sa espada. Pero sa harap ng Nirvana Seal ni Mateo, medyo mapatla pa rin ito kung ikukumpara. Ang Nirvana Seal na ito ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam na parang isa itong sugo na bumihag sa kaluluwa. Nakakatakot. Ugong. Parang mga kometa ang dalawang pag-ataking nagbanggaan. Power. Power. Sabay na lumipad pa atras sina Mateo at Luther. Nagbago ang ekspresyon ni Cooper at dali-daling lumapit para suluhin si Mateo, sabay bulalas, kamahalan, ayos lang ba kayo? Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing, ayos lang ako, umalis ka na. Sa loob-loob ni Cooper ay nagulat at agad na hindi nang ahas na manatili, dinala si Mateo, ang figure ay na mabilis na umalis na parang kidlat. Batang patriarka. Sumugod din si Tio Holmes, ngunit malinaw na hindi maganda ang kalagayan ni Luther, mabilis na nawawala ang kanyang puwersa ng buhay. Mukhang hindi na niya kayang mabuhay pa. Lahat ng naroon ay labis na nagulat. Di patay na. Hindi naman lumalabo ang paningin ko, di ba? Ganito lang namatay ang batang patriarka na si Luther. Anong seal art yan? Para talagang patayin ang isang second layer Heaven Divine Lord Powerhouse. Hindi maaaring. Na ang seal art na ito ang kayamanang nakuha niya sa Suppression Ancient Heaven Gate, hindi ba? Namula ang mga mata ni Tio Holmes, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang nakamamatay na tingin habang galit na umuungal, Mateo, kung hindi kita papatayin, hindi ako tao. Pagkatapos magsalita, itinabi niya ang bangkay ni Luther, naging isang agos ng liwanag, at hinabol ito. Ang pang-apat na patong na langit na Divine Lord, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa pangatlong patong na langit na Divine Lord, halos katumbas ng isang major realm. Ang bilis niya ay malayo sa kayang ikumpara ni Cooper. Biglang tumakbo si Cooper ng mabilis. Bigla, naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na humahabol mula sa likuran at hindi mapigil ang magbago ang kanyang ekspresyon. Kamahalan, naabutan po ng taong iyon. Mapatla ang kutis ni Mateo. Hindi naman malala ang kanyang pinsala, pero ang pagkaubos ng Nirvana Seal sa kanyang banal na asensya ay labis na nakakatakot. Tila natuyo ang buong katawan niya. Dapat malaman ng isa, ang banal na asensya ni Mateo ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Kapag nakikipaglaban, sa usapin ng tibay, mas malakas pa siya kaysa sa mga unang patong na banal na Panginoon sa langit. Gayunpaman, ang paggamit niya ng isang Nirvana Seal move ay halos maubos ang lakas niya at maging parang isang human jerky. Ang galaw na ito ay maaari lamang gamitin bilang isang trump card. Kung hindi, kung tatanggalin niya ang move na ito, direkta siyang mawawala ng bisa. Ngunit ang kapangyarihan ng galaw na ito ay higit pa sa imahinasyon. Mas malakas pa ito kaysa sa Misty Sword Art. Huwag mo siyang pansinin. Babawiin ko muna ang banal na asensya. Sabi ni Mateo. Bata, masyado kang pabaya. Sa lakas mo ngayon, nagagawa mong hamanin ang isang napakalakas na kalaban, hindi ba't parang nanliligaw ka na naman? Biglang sabi ni Lai Fei. Ngumiti lang si Mateo ng mapatla at hindi nagsalita.
Pero sabi ni Cooper, isa lamang siyang pang-apat na patong na banal na Panginoon, hindi pa rin siya sineseryoso ng kanyang kamahalan. Hindi mapigilan ni Li Fei ang mabulunan. Maaari kayang may iba pang paraan ang batang ito. Pero ngayon lang, nang paputukin ni Mateo ang Nirvana Seal, labis na namangha si Li Fei. Hindi niya inaasahan na ang banal na asensya ni Mateo ay kayang suportahan ang Nirvana Seal. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay tunay na nakakatakot. Yung tatlong tao, hinabol mo, tumakbo ako, 10,000 milya sa isang iglap. Lumiit ng lumiit ang Riverlock Capital City. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang ilang figure sa abot tanaw. Nang makita ito ni Tio Holmes, hindi niya napigil ang matuwa nang sumigaw siya, Yun Fei, Kizon Son, Spencer, pigilan ninyo ang batang iyan para sa akin. Pinatay nila ang batang patriarka. Ang iilang taong ito ay tiyak na mga karagdagang tauhan ng Melody Sun Imperial City. Nang marinig ng iilang tao ang sigaw ni Tio Holmes, hindi sinasadyang nang inag ang kanilang buong katawan, at dali-daling pinahinto si Cooper. Wala nang paraan si Cooper para hindi siya maipit sa harap at mula sa likuran. Sa wakas, ang apat na tao ay bumuo ng isang singsing ng pagkubkob. Hayes, anong nangyayari? Totoo ba ang sinabi mo ngayon lang? Tumingin si Yun Fei kay Tio Huang at nagtanong sa seryosong boses. Napakapangit ng ekspresyon ni Hilton habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, mag-usap ka ulit pagkatapos ng bagay na ito. Pagkatapos mong patayin ang dalawang kontrabidang ito, natural lang nakikitilan ng matandang ito ang sarili kong buhay para humingi ng tawad. Lubog na lugmok ang puso ng tatlong Yun Fei. Tila patay na ang batang patriarka na si Luther. Masyadong limang mataas ang katayuan ni Luther sa Melody Sun Imperial City. Masyadong malaki ang epekto ng kanyang pagkamatay sa Melody Sun Imperial City. Hindi rin naman kalabisan ang pagsasabi na lindol iyon. Naningkit ang dalawang mata ni Yun Fei, tumingin kay Cooper, at sinabi sa malamig na boses, ikaw ang pumatay sa batang patriarka. Alam mo ba kung anong uri ng kahihinatnan ang kailangan mong panagutan? Hindi siya, kundi ang batang iyon ng Origin Deity Realm. Singit ni Hilton. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Galit na sabi ni Kizon Son, Hayes, iniisip mo ba na mga 3 taong gulang kaming bata? Kaya ba ng isang batang Origin Deity Realm na patayin ang young patriarch? Sabi ni Hilton sa seryosong boses, kung ang batang iyon ang gumawa ng hakbang, hindi ba maaaring maging alerto ang matandang ito? Ito ay dahil hindi inaasahan na hindi nailigtas ng matandang ito ang batang patriarka sa oras. Bukod pa rito, ang batang patriarka ay napatay sa isang direktang komprontasyon ng batang iyon ng Origin Deity Realm matapos makalusot sa pangalawang patong na langit na Divine Lord. Ano? Sabay-sabay na nagsalita ang tatlong tao, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Pakiramdam nila ay nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan si Hilton na parang kalbo ang mukha. Kaharian ng Diyos na pinagmulan, kalimutan na ang pagpatay sa direktang komprontasyon, kahit ang palihim na pag-atake, imposible ring patayin ang isang pangalawang patong na banal na Panginoon sa langit. Alam ni Hilton na hindi sila naniniwala at sinabi sa isang seryosong boses, ang bagay na ito ay personal na nasaksihan ng libu-libong tao, makakapagsalita pa ba ng kalokohan ang matandang ito? Tama na ang kalokohan, pagkatapos mahuli ang dalawang punk na ito, sasabihin ko sa inyo ng mas detalyado. Labis ang pagkagulat ng tatlong tao sa kanilang mga puso, ngunit nakatutok ang kanilang paningin kina Cooper at Mateo mula sa malayo. Bata, pilayin mo ang iyong banal na dagat ngayon din at sumuko ng walang panlalaban. Kaya kung gawing madali ito para sa iyo. Malamig na sabi ni Yun Fei. Matagal nang nakainom si Mateo ng mga tabletang panggamot para sa pagpapagaling ng Divine Essence. Sa oras na ito, medyo nakabawi na ang kanyang Divine Essence. Nang marinig ang mga salita ni Yun Fei, may paghamak na sinabi ni Mateo, naipit ba ang ulo mo sa pinto? Bakit ko naman kailangang pilayin ang aking banal na dagat? Paulit-ulit akong pinukaw ni Luther, at mayroon na siyang intensyong pumatay sa batang Panginoong ito. Kung hindi ko siya papatayin, hihintayin ko pa ba siyang dumating at patayin ako? Dahil nakikita ko si Yun Fei na tatlong tao, paanong hindi pa rin maintindihan ni Mateo ang nangyayari? Malinaw na tumawag itong si Luther ng mga karagdagang sundalo para patayin siya. Malamig na sumagot si Yun Fei, laser dila.
Kung ganoon nga, ang upuang ito ang personal na kikilos at hahayaan kang magdusa sa paghihirap ng purgatorio sa lupa para maaliw ang espiritu ng batang patriarka sa langit. Ang lakas ng Yunfei na ito ang pinakamalakas, isang powerhouse ng ikalimang patong ng langit na Divine Lord. Sa oras na ito, habang umaatake siya ng may matinding galit, ang puwersa ay lubhang nakapangangilabot. Habang inilalahad ang isang palad, ang kapangyarihang pandaigdig ay tila parang isang malaking bundok na dinudurog. Sus Mariosep! Ikaw, Bastos, ang galing mo talagang gumawa ng gulo. Sa Origin Deity Realm ka lang nakaakit ng napakalakas na kalaban. Kalimutan mo na yan, dali, tumakas kayo. Isusugal ng upuang ito ang buhay ko para matulungan kayong lahat na makatakas. Napabuntong hininga si Lai Fei at akmang gagamitin ang huling bakas ng kapangyarihan ng kanyang natitirang kaluluwa para takpan ang pagtakas ng dalawang tao. Pero sabi ni Mateo, Senyor, hindi mo na kailangang gawin yan, hindi pa naman ito ang katapusan ng lahat. Tatem, umalis ka na. Dam Ugong. Pagkatapos ng isang malakas na dagindong, sina Mateo at Cooper ay naglaho. Nagbago ang ekspresyon ni Yunfei at sinabi niya sa seryosong boses, Man. Nasaan sila? Swoosh! Isang agos ng umaagos na liwanag ang biglang sumibol, direktang lumipad lampas sa Yunfei. 1665. Mystical na kayamanang parang lumilipad sa kalawakan. Habulin. Huwag natin siyang hayaang makatakas. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Yunfei. Pagkataas ng kanyang kamay, isa na naman itong atake gamit ang palad, malakas na tumama sa Purple Extreme Hall. Gayunpaman, hindi gumalaw kahit isang pulgada ang Purple Extreme Hall. Nagbago rin ang ekspresyon ni Hilton, mabilis na gumalaw ang kanyang figure, ang mga makapangyarihang bansa ay biglang dumiretso sa Purple Extreme Hall. Apat na magagaling na nasa gitnang yugto ng Divine Lord Realm Powerhouse ang umaatake, gaano kagulat ang naging impetus. Mahigpit na damaykit ang nagwawala at world power sa Purple Extreme Hall, dahilan para bumagal ang bilis nito. Suntukin mo ako ng brutal. Kapag naubos na ang kanilang mga Divine Essence Stone, gusto kong makita kung lalabas siya o hindi. Malakas na sigaw ni Yunfei. Kaya naman, ginamit ng apat na tao ang kani-kanilang paraan, at mabilis na sumugod patungo sa Purple Extreme Hall. Sa loob ng Purple Extreme Hall, si Mateo ay ganap na kalmado, tahimik na bumabawi sa banal na asensya. Dam Ugong. Mula sa labas, maririnig ang malalakas na tunog ng kalabog. Maging ang ekspresyon ni Cooper ay bahagyang nagbago rin. Apat na middle stage Divine Lord Realms, kasama na rito ang isang powerhouse ng Divine Lord sa ikalimang patong ng langit. Masyadong nakakatakot ang ataking ito. Ang mga Divine Essence Stone na sumusuporta sa depensa ng Purple Extreme Hall ay kinakain din ng walang pakundangan. Sa pagkakataong ito, iba ito sa insidenteng iyon sa Fiend Calling Ridge. Noong panahong iyon, ang iilang celestial deity powerhouses ang masyadong nagwalang bahala sa kalaban at hindi maingat na nag-imbestiga. Ganoon na lamang ang naging pahiwatig ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Purple Extreme Hall ay nasa ilalim mismo ng mga mata ni Yunfei. Kahit na maging isang maliit na alikabok, imposibleng magtago mula sa kanila. Tiningnan ni Lai Fei ang malaking bulwagang ito nang may hindi inaasahang pagkabigla habang sinasabi, ito. Maaari kayang isa itong tunay na mystical na kayamanan ng Diyos. Tumango si Cooper at sinabing, tama. Ito ay isang uri ng spatial flying true God mystic treasure. Ngunit hindi pa ito lubusang napipino ng kanyang kamahalan. Sa ngayon, hindi niya maaaring gamitin ang buong tungkulin nito. Kung hindi, ang iilang nasa labas ay walang dapat katakutin. Nawala ng malay si Lai Fei. Natuklasan niya na hindi na niya lubos na maintindihan ang nararamdaman ni Mateo. Walang katapusan ang mga lokohan ng lalaking ito. Sa tuwing iniisip niyang umaabot na ito sa pinakamadelikadong panahon, palaging may reserbang hakbang si Mateo para maayos ang lahat. Biglang nagsalita si Lai Fei, pero, sa tindi ng kanilang mga pag-atake, makakayanan kaya ng ating mga Divine Essence Stone. Ngumiti si Cooper at sinabing, Guro, hindi mo kailangang mag-alala. Kamakailan lamang ay nakakuha ang kanyang kamahalan ng 400 bilyong Divine Essence Stone sa Riverlock Capital City. Bagamat gumastos siya ng 200 bilyon, mayroon pa ring 200 bilyong natitira.
Kung gusto nilang gamitin ang mga Divine Essence Stones, hayaan na lang nilang maubos ito. Ibinuka ni Lai Fei ang kanyang bibig, gulat na gulat hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Isang origin deity realm na mayroong 400 bilyong Divine Essence Stones, ito ay labis na nakakapanghina ng loob. Matapos ang sunod-sunod na pambobomba, ang 4 na tao ay pagod na pagod hanggang sa halos gumuho na sila. Ngunit ang Purple Extreme Hall ay hindi pa rin natinag kahit 1 pulgada. Sus Mariosep, ilan ba talaga ang Divine Essence Stones nila? Para makayanan pa nila hanggang ngayon. Sabi ni Yunfei sa malalim na boses. Sabi ni Hilton, hindi ko alam kung ilan ang Divine Essence Stones nila, pero ang dami nila. Sa pagkakataong ito, orihinal itong para tulungan ang eldest young master na bilhin ang Boundless Heavenly Soul Stone, pero naharang ito ng batang ito. Gumastos siya ng 110 bilyon para bilhin ang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito. Nang marinig ni Kizon-san, malungkot niyang sinabi, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabi ni Hilton, ano ang magagawa kung sinabi ko ng mas maaga? Ang malaespasyo na uri ng mistiko na kayamanang ito ay malinaw na hindi pangkaraniwan. Sa palagay ko, isa rin itong kahit papaano sa mga mistiko na kayamanan ng celestial deity. Hindi natin kayang lagpasan ang mga depensa. Ngayon, ang kailangan na lang ay maubos ng tuluyan ang kanilang mga Divine Essence Stone, at pagkatapos ay gumamit ng isang malakas na atake para gulatin sila hanggang sa mamatay. Gumalaw ang tingin ni Yunfei at tumango siya, tama ang sinabi ni Matandang Holmes. Ang tanging plano na lang ngayon ay ilabas ito. Pinatay ng batang ito ang batang patriarka, kaya dapat natin siyang hulihin. Bukod pa rito, kung isasantabi ang ibang bagay, ang kayamanang ito ay malinaw na pambihira. Hanggat maibabalik ito, sapat na ito para mabayaran ang insidenteng ito ng pagkamatay ng batang patriarka. Ano man ang mangyari, hindi natin siya maaaring pabayaang umalis. Kailangan nating guluhin ang lumilipad na mahiwagang kayamanang ito ng walang katapusan at hindi natin dapat hayaang makawala ito sa kontrol. Sunod-sunod na tumango ang ilang tao nang marinig nila ito. Kapag nakawala na sa kanilang kontrol ang Purple Extreme Hall, agad na silang mapapaalis nito. Nagpahinga sandali ang 4 na tao, nakabawi ng banal na asensya, at muling binomba ng walang pakundangan ang Purple Extreme Hall. Gayunpaman, ang katatagan ng Purple Extreme Hall ay medyo nagpawala ng kanilang loob. Inilabas nila ang lahat ng kanilang mga kakayahan, ngunit hindi pa rin nila lubusang naubos ang mga Divine Essence Stone ng Purple Extreme Hall. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, at sa wakas ay tuluyan nang nakabawi ang banal na diwa ni Mateo. Kamahalan, sa wakas ay nakabawi ka na. Walang tigil na ginugulo ng iilang taong ito ang Purple Extreme Hall, hindi tayo makakatakas. Sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung gusto nilang mangabala, hayaan mo silang mangabala. Gusto mo bang maranasan ang pagiging isang tycoon kahit minsan lang? Lumingon si Cooper at tuwang-tuwa niyang sinabi, syempre gusto ko. Sabi ni Mateo, kung gusto mo, maglinang ng mabuti at mabilis na makalusot para maging isang ika-4 na patong na banal na Panginoon ng langit. Sabi ni Cooper nang may nasasabik na tingin, sige. Matapos mag-convert sa Starry Night Vast Cloud Art, naabot na ni Cooper ang pintuan ng ika-4 na patong ng langit na Divine Lord. Ang pagtawid sa kaharian ay usapin lamang ng maaga o huli. Sa sandaling sinabi ito ni Mateo, agad na naunawaan ni Cooper ang gustong gawin ni Mateo. Medyo nagtataka rin siya kung gaano karaming mystical na kayamanan ang mayroon si Mateo ng Divine Lord. Dahil dati nang pinasabog ang mga mystical treasures ng initial rank Divine Lord, halos hindi ito magawa ng Divine Essence ni Mateo. Ngunit ang mga mystic treasures ng middle rank Divine Lord ay mas matatag kaysa sa initial rank. Hindi ito nagawa ni na Mateo at Cooper. Pero hanggat si Cooper ay nakarating sa ika-4 na patong ng langit na Divine Lord, lahat ay natural na mangyayari ng walang karagdagang pagsisikap. Kaya naman, sinimulan ni Cooper ang pag-iisa upang maglinang, sinalakay ang ika-4 na patong ng langit na banal na Panginoon. Sa labas, malinaw na nagpa siya ang 4 na taong iyon na makipagsabayan din kay Mateo, at nagsalitan sa pagbomba sa Purple Extreme Hall. Mabilis ding nauubos ang mga Divine Essence Stone ni Mateo. Ngunit sapat na ang 200 bilyong Divine Essence Stone para maubos nila ng napakatagal.
Sa isang iglap, mahigit kalahating taon na ang lumipas. Sa araw na ito, biglang nagmulat ng mga mata si Cooper. Mabilis na naipon ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Nakapalibot sa kanya ang mga Divine Essence Stone. Sapat na ang mga ito para makalusot siya at maging isang ika-4 na patong na Divine Lord sa langit. Hahaha, sa wakas ay nalagpasan din. Tuwang-tuwa na sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama, mas mabilis pa sa inaasahan ko. Tumawa ng malakas si Cooper, napakaraming kagamitan ang inihanda ng kamahalan para sa akin. Kasama ang paraan ng paglilinang na ibinigay sa akin ng Master, kung hindi pa rin ako makakalusot, maaari akong mabangga sa ulo ko at mamatay. Halika, hinabol tayo ng grupo ng mga taong ito ng mahigit kalahating taon na, ilabas natin ng maayos ang pagkadismaya na ito ngayon. Casual na inihagis ni Mateo sa kanya ang ilang mistiko na kayamanan ng Divine Lord at nakangiting sinabi, sige, huwag kang mag-atubiling pasabugan ang mga ito. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Tumawa si Cooper at sinabing, sige. Halos hindi na talaga sila makatiis pa kay Yunfei. Pero kahit na pinaalis na sila ngayon, ayaw rin nilang gawin ang alinman. Talaga bang plano ng dalawang punk na ito na maging duwag na pagunghabang buhay? Nagngalit si Kyun-sun sa puot at sinabing, gaano ba karami ang mga Divine Essence Stone nila? Kailan kaya ito matatapos? Tanong ni Spencer nang may malungkot na tingin. Malungkot ang tingin ni Yunfei habang sinasabi niya, sus Mariosep talaga. Sa tindi ng ating mga pag-atake, kahit daan-daang bilyong Divine Essence Stones ay dapat maubos ng tuluyan. Biglang naging makahulugan ang tingin ni Hilton, parang nakatuklas siya ng bagong kontinente, habang sumisigaw ng may pinanibik, labas. Labas na sila. Hahaha, sa wakas hindi na sila makakatagal. Ang iba pang tatlong tao ay nagtuon ng kanilang mga mata at tumingin, at agad silang napukaw. Tunay nga, lumabas si Cooper. Hahaha, bata, nauubos na rin ang mga Divine Essence Stone mo, di ba? Sa loob ng kalahating taon na ito, tayong mga magkakapatid ay talagang nahirapan. Mga kapatid, kailangan nating pagsilbihan ng maayos ang batang ito ngayon. Sabi ni Yunfei nang may nakakapangilabot ng ngiti. 1666. Hindi ba? Kung hindi ko ito ilalabas kahit kaunti, magiging baliw ang tatay mo. Sabi ni Kizon-son. Nakalusot talaga ang batang ito. Medyo interesante, mas magiging interesante kung aabusuhin mo siya ng ganito, sabi ni Spencer nang may malamig na ngiti. Isang Divine Lord na may ika-5 patong ng langit at 3 Divine Lord na may ika-4 na patong ng langit, ang ganitong hanay ay natural na hindi matatakot ng isang Divine Lord na may ika-4 na patong ng langit. Pero medyo madilim ang ekspresyon ni Hilton nang sabihin niya, nasaan si Mateo? Hindi naglakas loob ang baliw na iyon na lumabas at hayaan kang pumunta at hanapin ang iyong kapahamakan. Hey, hinahanap mo ba ang aking kapahamakan? Tama, ipapapatay ko kayong lahat. Sapat na ang batang Panginoon na ito kung iisahan lang kayong lahat. Bakit kailangan pang kumilos ang kanyang kamahalan? Tanong ni Cooper nang may malamig na ngiti. Ang mga salita ni Cooper ay umani ng mapang-uyam na tawa mula sa apat. Hahaha, ano yung narinig ko kanina lang? Kuya Siyang, kaming 4 lang ang inaasikaso niya. Natatakot ako. Sabi ni Kizon-son sabay tawa ng malakas. Ang 3 pang tao ay may mga mapangutsyang tingin din. Malinaw na nakarinig sila ng isang nakakatawang biro. Isang batang may pang-4 na antas ng langit na Divine Lord, ang pakikitungo kahit isa sa kanila ay sapat na para mabulunan siya. Ang pagyayabang patungkol sa pagiging 1 versus 4, malinaw na biro lang ito. Nakangiting sabi ni Yunfei, kung gayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang kakayahan ng batang ito. Sumenya si Yunfei sa 3 gamit ang kanyang mga mata. Naintindihan ng 3 at agad na lumapit, pinalibutan si Cooper sa gitna. Dahil dito, mahihirapan siyang makatakas kahit pa magtubo pa siya ng mga pakpak. Wala talagang balak tumakas si Cooper, hinayaan lang siyang palibutan nila. Tumawa ng malupit si Yunfei. Biglang, isang palad ang tumama kay Cooper. Kasabay nito, ang 3 pang tao ay naghihintay din ng buo ang hanay ng mga kalaban, hindi binibigyan ng pagkakataon si Cooper na makaiwas. Pinipilit nila si Cooper na makipaglaban ng harapan kay Yunfei.
Panginoong Banal sa ika-4 na patong ng langit at Panginoong Banal sa ika-5 patong ng langit, ito ay lubhang nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, malamig na tumawa si Cooper at sumulong sa halip na umatras. Biglang may kinuhang karagdagang pulsere sa kanyang kamay. Nakakagulat na isa itong mistulang kayamanan ng isang middle-rank Divine Lord. Naging makahulugan ang tingin ni Yunfei at nagulat siyang nagsalita, mystical na kayamanan ng banal na Panginoon sa gitnang ranggo. Ang ginamit mismo ni Yunfei ay isa pa ring kayamanang mistiko ng nasa unang ranggo ng Divine Lord. Nang makita ang kayamanang mistiko ng nasa gitnang ranggo ng Divine Lord, natural na naantig siya. May nanunuyang tingin si Cooper habang sinasabi, gusto mo ba? Kung gayon, sa iyo na ang lahat. Sumabog ka para sa akin. Sa sandaling ito, ang banal na diwa ni Cooper ay biglang bumuho sa pulseres na iyon. Isang nakakatakot na aura ang agad na sumabog. Tuwang-tuwa pa rin si Yunfei kanina. Pero sa sumunod na segundo, nanigas ang balahibo niya. Baliw ka, mamamatay ka rin. Sigaw ni Yunfei. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ugong. Ang pulseres na iyon ay direktang pinasabog ni Cooper. Kalahati ng langit ay hinaipan hanggang sa ito ay nayanig. Halos kayang patagin ng nakapangangilabot na aura na iyon ang isang bundok. Pinasabog si Yunfei hanggang sa lumipad siya paatras, hindi niya kayang mapanatili ang kanyang figure sa ere. Ang tatlo pang tao ay nabigla rin sa biglaang pagbabagong ito, at naapektuhan sa iba't ibang antas. Baliw talaga ang batang ito. Iniisip niya na sa ganitong paraan, kaya nitong pasabugan ang matandang ito hanggang sa mamatay. Mabilis na samuka ng sariwang dugo si Yunfei habang galit na sumisigaw. Hindi niya inaasahan na si Cooper ay talagang determinado na ipinagpalit ang kanyang malubhang pinsala kapalit ng kanyang buhay. Ang pagpapasabog ng mistiko na kayamanan sa ganitong uri ng bagay ay masasabing huling paraan na lamang. Kung nais mong maapektuhan ang kabilang panig, dapat kang lumapit gamit ang sarili mong katawan. Kung sisubog ka sa isang lugar na napakalayo sa kanya, sa oras na maapektuhan ng puwersa ng pagsabog ang kabilang panig, matagal na siyang nawala ng walang bakas. Pagpapakamatay iyon, hindi pagkawasak ng isa't isa. Ngayong pinasabog ni Cooper ang mahiwagang kayamanan, natural na inakala ni Yunfei na patay na siya. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na boses ang narinig niya. Hindi kayang pumutok hanggang mamatay. Isa pa. Tila tuwang-tuwa ang boses ni Cooper. Malinaw na sumabog ang kanyang boses hanggang sa kanyang magustuhan ngayon lang. Hindi na kailangan ng anumang magarbong laro, hindi na kailangan magsanay ng kahit anong martial technique, pasabugan lang, pasabugan, pasabugan. Ang galing ng mga Taikon. Ugong. Isa na namang mystical na kayamanan ng Divine Lord ang sumabog. Hindi pa nakakapag-react si Yunfei kaya't muling lumipad ng malakas. Nakita ko na lang ang kanyang figure na patuloy na gumugulong-gulong sa ere, malakas na bumagsak sa lupa, at nawala ng malay sa lamig. Isang makapangyarihang ika-5 patong na langit na Divine Lord ang biglang bumagsak dahil sa dalawang kulog. Nang inig ang anit ng tatlo pang tao, umikot ang buntot at tumakbo. Gayunpaman, nagtamo na sila ng matinding pinsala. Paano sila naging kasing bilis ni Cooper? Papasabugan ko. Papatayin kita. Hindi ba kayo naghabulan hanggang sa gusto ninyo? Ang sarap sa pakiramdam ngayon, di ba? Man! Paminsan-minsan ay may mga nakakakilabot na alon ng enerhiya na nagmumula sa langit, na parang mga dagandong ng mahinang kulog. Di nagtagal, 3 tao sa Hilton ang nawasak na halos magkapira-piraso, ni wala mang naiwang bakas. Hahaha. Ang galing talaga. Kamahalan, nakaka-presko talaga ang pakiramdam ng pagiging isang Taikon. Kahit anong cultivation method meron ka, kahit anong martial technique meron ka, isa-isa ka lang sumabog ng ganun-ganun lang, lahat ay parang natamba sa lupa. Napakatagal nang nabuhay si Cooper, ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang tinatawag na isang tunay na Taikon. Kahit sa Heavenly Eagle Imperial City noon, hindi niya kayang magkalat ng pera na parang dumi sa ganitong paraan. Mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon, kahit na mayroon kang daan-daang bilyon, maaaring hindi mo rin mabili ang ganito karami. Paano niya nagawang durugan ng ganito kabilis ngayon? Siyempre,
Kung wala si Mateo na umaarte sa tabi niya, tinutulungan siyang maiwasan ang mga pagsabog gamit ang mga batas pangkalawakan, kayang-kaya na siyang pasabugan ng isang Divine Lord Mystic Treasure hanggang sa mamatay, paano ito magiging nakakapresko? Pinasabog nito ang 5 hanggang 6 na middle-rank Divine Lord Mystic Treasures ng sunod-sunod, at direktang nalipol ang isang grupo ng mga middle-stage Divine Lord Powerhouses. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung walang middle stage Divine Lord cultivation, hindi mo man lang mapapasabog ang isang middle rank Divine Lord Mystic Treasure. Kaya naman, ang cultivation pa rin ang pinakamahalaga. Ngumiti si Cooper at sinabing, haha, totoo ang sinabi ng kamahalan, nagbibiro lang ako. Ang makita kang gumagamit ng ganitong paraan para pasabugin ang mga tao noong nakaraan, napakasarap sa pakiramdam. Ngayon na naranasan ko na mismo, talagang nakakamangha. Hahaha. Anong mga kaharian ang dapat labanan? Sa harap ng mga sumasabog na mystical treasures ng Divine Lord, talagang mahina ito hanggang sa sukdulan. Para sa mga may kapangyarihan sa Divine Lord Realm, ang mga mistiko at kayamanan ng Divine Lord ay kasing halaga ng kanilang mga buhay. Gayunpaman, casual lang ang paggamit ni Mateo ng mga ito para sumabog. Talagang labis-labis ito. Swoosh! Kasalukuyang nasisiyahan si Cooper sa kanyang sarili nang biglang, isang figure sa lupa ang sumugod sa malayo ng may napakabilis na bilis. Nagbago ang ekspresyon ni Cooper at galit niyang sinabi, hindi pa pala namamatay ang lalaking iyon. Nagkukunwari siyang patay na ngayon lang. Ang figurang iyon ay walang iba kundi si Yunfei. Dalawang sunod-sunod na pagsabog ang dinanas niya ngayon lang pero hindi niya alam ang gagawin. Ngayon, nang makitang nakarelax na si Cooper, agad siyang gumamit ng isang sekretong sining para makatakas. Habang nag-uusap, manghahabulin na sana siya ni Cooper, pero pinigilan siya ni Mateo at sinabing, gumamit siya ng secret art, kaya hindi mo siya maaabutan. Hayaan mo na siya. Labis na nagsisisi at nagalit si Cooper at malungkot na sinabi, kasalanan ko ang lahat. Masyado akong naging baya. Ngumiti si Mateo at sinabing, nagtamo siya ng matinding pinsala at gumamit din ng isang lihim na sining. Kahit na gumaling siya, hindi na rin siya makakabalik sa tuktok, katumbas ng pagiging isang pile. Ngayong nalutas na ang problema, tara na. Tumango si Cooper at malungkot na bumalik sa Purple Extreme Hall. Ang Purple Extreme Hall ay naging isang agos ng umaagos na liwanag at mabilis na lumipad na parang hangin patungo sa malayo. Nang walang ilang mga powerhouse ng Divine Lord Realm na pumipigil, ang bilis ng Purple Extreme Hall ay naging napakabilis, at agad na naglaho sa dulo ng kalangitan. Isang mapanglo na tingin ang tumingin sa direksyon kung saan nawala ang Purple Extreme Hall at sinabi sa malamig na boses, kung titingnan mo ang kanilang direksyon, maaari kayang papunta sila sa Heavenspan Mountain. Talagang nabigo ako ng husto sa isang simpleng gawain. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay may ganitong kakayahan. Gayunpaman, dahil hindi ko ipaghihiganti ang puot na ito, ako, si Yunfei, ay hindi tao. 1667. Ito ba ang bundok ng Heavenspan? Tiningnan ni Mateo ang napakalaking bundok na tumataas sa mga ulap sa malayo, pakiramdam niya ay parang nilisan na ng buong banal niyang kaluluwa ang kanyang katawan. Sabi ng lahat, mas mabuti nang makakita ng isang beses kaysa marinig ito ng 100 beses. Masasabing ang pangalan ng bundok ng Heavenspan ay umaalingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog. Bago ito, naisip na ni Mateo ang paglitaw ng Heavenspan Mountain ng maraming beses noon. Pero kahit na nakikita niya ito ngayon, nanginginig pa rin siya sa kaibuturan. Sabi ng lahat, ang bundok ng Heavenspan ay naglalaman na lahat ng daw ng mundo ng Heavenspan. Hindi nga ito kasinungalingan. Malinaw na nasa malayo ang bundok na iyon, ngunit hindi talaga ito makita ng malinaw ni Mateo. Para bang may ulap ng hamog na nakaharang sa mga mata, hindi maarak. Bigla niyang naramdaman na parang nakatapak siya sa hangin, ang pakiramdam na pinapatunayan niya ang dakilang daw, ang buong pagkatao niya ay lumilipad patungo sa bundok. Mateo! Huwag ka nang tumingin. Kasalukuyang nabigla si Mateo nang biglang may dumagundong na boses sa kanyang tainga na nagpagising sa kanya. Nang inig ang buong katawan ni Mateo, agad na nabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Anong nangyayari? Tanong ni Mateo na may bahid ng takot. Iligtas mo muna ang batang yan, halos humihiwalay na ang banal na kaluluwa niya sa katawan niya. Sabi ni Dustless.
Nagulat si Mateo sa loob-loob niya. Paglingon niya, natuklasan niya na ang banal na kaluluwa ni Cooper ay halos lumulutang na palabas ng kanyang katawan. Tatum. Bumalik ka. Matinis na sigaw ni Mateo, biglang bumalik sa dati ang banal na kaluluwa ni Cooper. Kay kamahalan, anong problema ko? Tanong ni Cooper. Sabi ni Dustless, kulang kayo sa kapangyarihan at nawawala kayo sa harap ng dakilang daw. Ang padalos-dalos na pagtingin sa bundok ay magiging dahilan upang ang banal na kaluluwa ay umalis sa katawan, matangay sa vortex ng dakilang daw, at maging durog na alikabok. Lihim na nagulat si Mateo at ibinahagi ito kay Cooper. Nakaramdam ng patuloy na takot ang dalawang tao. Tunay ngang karapat-dapat itong maging bundok ng Heavenspan, isang sulyap lang at maaari na nitong agawin ang kaluluwa ng mga tao. Sabi rin ni Lifey, hay nako, batang to, wala pa akong oras para magsabi at umalis na ang banal mong kaluluwa sa katawan mo. Wala siyang kakayahang magpakagulat ng banal na kaluluwa ni Dustless. Paulit-ulit na sumisigaw at sumisigaw kanina, hindi man lang ito narinig ni Cooper. Huminga ng malalim si Cooper at sinabing, tunay ngang naaayon ang Heavenspan Mountain sa reputasyon nito. Ang pagsasabi na ito ang nagbunga ng buong Heavenspan World ay hindi peke. Biglang nanginig ang buong katawan ni Mateo, parang may kidlat na dumaan sa kanyang isipan. Tila may nahawakan siya. Gayunpaman, tila wala rin siyang naunawaan. Ang inspirasyong ito ay mabilis na lumipas sa isang iglap, hanggang sa hindi niya ito makuha kahit kaunti. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay parang 10,000 langgam na kumakagat sa kanyang maliit na puso, hindi pangkaraniwang makati at mahirap tiisin. Mateo, anong problema mo? Natuklasan ni Cooper ang kakaibang ugali ni Mateo at hindi niya napigil ang magtanong. Tumahimik ka nga batang tomboy. Mukhang may naintindihan siya, kaya huwag mo siyang istorbohin, sabi ni Lifey. Hindi sigurado si Cooper kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit dali-dali rin niyang itikom ang kanyang bibig. Kumunat ang noo ni Mateo at nag-isip ng mabuti, ngunit hindi niya lubos maintindihan ang panandaliang inspirasyong iyon. Sa wakas, bumaantong hininga pa rin si Mateo. Bata, may naintindihan ka ba? Tanong ni Dustless. Mapait na ngiti ang sinabi ni Mateo, parang nahawakan ko ng kaunti ang papel na nasa salamin ng bintana. Pero hindi ko talaga kayang sumingit. Nagliwanag ang mga mata ni Dustless at sinabing, hindi mo kailangang magmadali. Mukhang tama naman biyaheng ito. Kapag narating mo na ang Heavenspan Mountain, marahil ay tuluyan ng mareresolba ang lahat ng iyong mga pagdududa. Tumanggaw si Mateo, lubos na kumbinsido rito. Kamahalan, ayos lang ba kayo? Naunawaan ni Cooper ang kakaibang ugali ni Mateo. Malinaw na nabigo ang biglaang pag-unawa niya. Inayos na ni Mateo ang kanyang pag-iisip, tinapik ang balikat ni Cooper, at nakangiting sinabi, kung makakalusot ako sa Divine Lord Realm, makikilala kang nagbigay ng unang karapat-dapat na serbisyo. Naging seryoso ang tingin ni Cooper at gulat na gulat niyang sinabi, kamahalan, sa wakas ay. Nakahanap ka na ba ng pagkakataong makalusot ngayon lang? Tumanggaw si Mateo at nakangiting sinabi, bagamat sandali lang iyon, sa wakas ay may mga ideya na ako. Tumawa ng malakas si Cooper at sinabing, hahaha, kapag nakalusot na ang kamahalan sa Divine Lord Realm, bumalik ka at hayaan mong tumahimik ang grupo ng mga taong iyon. Alam niya kung gaano nagdusa si Mateo sa ilang daang taon na ito, at kasabay nito ay hinangaan din niya ang lakas ng pag-iisip ni Mateo. Kung isa lamang itong ordinaryong henyo, malamang matagal na nilang pinabayaan ang kanilang mga sarili sa kawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, isang grupo ng Divine Lord Realm ang mabilis na lumapit mula sa di kalayuan. Sa grupo, isang binata na nakaputing kamiseta ang nagsabi ng may mapanghamak na tingin, Senior Apprentice Sister, mayroon pa ring Origin Deity Realm na gustong pumunta sa Heavenspan Mountain. Talagang minamaliit niya ang sarili niyang kakayahan. Ang nangunguna ay isang napakagandang babae. Kumaway ang puting damit ng babaeng iyon, ang kanyang malalangit na aura ay bumalot ng may kaganda, na parang isang dalagang engkanto na galing sa ibang mundo. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay naglalayo sa mga tao ng libu-libong milya ang layo, napakalamig at walang pakialam. Sumulyap ang babae kay Mateo at bahagyang nakakunot ang noo, ang Heavenspan Mountain ay isang bawal na lugar para sa mga nasa ilalim ng Divine Lord Realm, hindi mo ba alam?
Hindi para sa iyo ang ganitong uri ng lugar. Sinuri ni Mateo ang dalaga, na medyo nagulat din sa kanyang puso. Kasing edad niya ang babaeng ito at isa na siyang powerhouse ng 9th-layer Heaven Divine Lord. Ang talentong ito, na inilagay sa Heavenly Eagle Imperial City, ay sadyang magpapabagsak sa lahat. Maging si Cooper, ang mayabang na henyong ito, ay nahihiya rin sa kanyang kawalan ng halaga nang makita ang malamig at magandang babaeng ito. Ang laki ng pagkakaiba. Matapos maranasan ang pinakaunang pagkabigla, ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, "Maraming salamat sa paalala, ngunit natural lang na may dahilan ang Crosswell na ito para ipilit ang pagpunta." Kahit hindi kaaya-aya sa pandinig ang sinabi ng babaeng ito, naiintindihan pa rin naman ito ni Mateo. Pinapaalalahanan lang ng babaeng ito ang lahat dahil sa kabutihang loob at walang intensyong manlay. Bagkus, ang binata ay may mukhang paghamak. Ngunit ang lakas ng grupong ito ng mga tao ay tunay ngang makapangyarihan. Bata pa silang lahat, ngunit ang lakas ng bawat isa ay mas malakas pa kaysa kay Cooper. Dapat malaman ng isa, si Cooper ay mahigit 1,000 taong gulang na. Kung pag-uusapan ng lento, napakalaki ng agwat sa pagitan ng magkabilang panig. Hey! Anong dahilan para ipilit mo pa ang pagpunta? Dahil lang sa hindi ka makalusot at gusto mong pumunta sa Heavenspan Mountain para subukan ang iyong swerte. Mahigit 500 taon ka nang nasa buto at hindi kayang makalusot sa Divine Lord Realm, napakahina ng iyong talento. Hindi ko alam kung gaano karaming mga taga-probinsya na tulad mo ang pumupunta rito bawat taon. Lahat sila ay dinurog at giniling ng Heavenspan Mountain. Kung handa ka ring maghanap ng kamatayan, natural lang na hindi rin namin ito mapipigilan, sabi ng lalaking nakaputing damit. Nang marinig iyon ni Cooper, nagalit siya at galit na sinabi, "Ano ba ang alam mo?" Kung hindi lang dahil sa kung anong dahilan, malamang ay nakalusot na ang kanyang kamahalan sa Divine Lord Realm noon pang 300 taon na ang nakalilipas. Mabuti pa rin kahit hindi siya nagpaliwanag, nang sandaling magpaliwanag siya, mas lalong humamak ang lalaking nakaputing damit habang sinasabi niya, "Lumalabas na 300 taon ka nang nasa Grand Completion Origin Deity Realm. 300 taon na pala at hindi man lang makalusot sa Divine Lord Realm, itinuturing mo pa rin ang sarili mong henyo. Hey, isa ka talagang polaka sa ilalim ng balon. Nakikita mo ba ang ating senior apprentice na si Sister Chuling? Nakalusot na siya sa Divine Lord Realm sa edad na 100. Sa kasalukuyan, 400 taon na ang lumipas at siya na ang 9th-layered Heaven Divine Lord. Pagdating sa Heavenspan Mountain ngayon, plano niyang makalusot sa Celestial Deity Realm sa isang iglap lang. Alam mo naman kung gaano kalaking ang agwat, di ba? Hindi napigilan ni Cooper na mabilaukan nang rinig niya ito. Hindi niya talaga mahanap ang mga salita para pabulaanan ang kalaban. Ang ganitong uri ng henyo ang kinailangan niyang hanggang sa buong buhay niya. Sa loob lamang ng 400 taon, nag-cultivate siya mula sa pagiging isang first-layered Heaven Divine Lord patungo sa isang 9th-layered Heaven Divine Lord. Ang ganitong uri ng bilis ng cultivation ay talagang nakakatakot. Kumunat ang noo ng babaeng nakaputi at sinabing, "Bart." Nakita ng lalaking nakaputing damit na nagalit si Maxine at agad na tumahimik. Tumingin si Maxine kay Mateo at malamig na sinabi, "Iyon lang ang masasabi ko, Palam." Pagkatapos mag-usap, isinama ni Maxine ang grupo ng mga nakababatang kapatid, at tumungo sila sa Heavenspan Mountain. Kamahalan, masyado rin silang mayabang. Galit na sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Mabuti rin naman ang intensyon nila, kaya hayaan mo na lang sila." 1668. Bart, bago lumabas, paulit-ulit tayong pinayuhan ng guro na manatiling mas mababa ang ating personalidad. Ang mga henyo ay marami na parang mga ulap sa bundok ng Heavenspan. Marami rin ang mas malakas kaysa sa atin. Mag-ingat na huwag maging mayabang at kampante. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Bahagyang nakakunot ang noo ni Maxine, halatang medyo naiinis kay Bart. Nang makita ni Bart na nagagalit si Maxine, magalang niyang sinabi, alam ni Bart ang pagkakamali niya. Pero sa tuwing pumupunta kami sa Heavenspan Mountain, palaging may mga taga-bundok na labis na nagpapahalaga sa kanilang kakayahan. Talagang naiinis ako kapag nakikita ko sila. Sinabi mo sa kanya ang mga bentaha at disbentaha, di ba? Hindi pa rin niya ito na-appreciate, na talagang sumusubok ng kamatayan.
Sabi ni Maxine, lahat ng tao sa mundo ay may pusong nakahilig sa Dao. Ang buhay ng ibang tao ay buhay ng iba. Kung ayaw niya, kalimutan mo na lang, hindi mo na kailangang pilitin. Siya at tayo ay hindi naman talaga tao sa iisang mundo. Ngumiti si Bart at sinabing, hey, makatwiran ang mga sinabi ng senior apprentice sister. Hindi man lang kayang makalusot ang batang iyon sa Divine Lord Realm sa loob ng 300 taon. Malamang ay naubos na ang kanyang potensyal, kaya ganito na lang ang magiging kalagayan niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumusuko at pumunta sa Heavenspan Mountain para hanapin ang kamatayan. Hindi nagsalita si Maxine. Malinaw na sumang-ayon din siya sa mga sinabi ni Bart. Sige, huwag ka nang magtagal pa. Kailangan nating magmadali papuntang Southfoot Town bago dumilim, sabi ni Maxine. Kinagabihan, sina Mateo at Cooper ay naglakad papasok sa Southfoot Town. Ang Southfoot Town ay nasa paanan ng Heavenspan Mountain. Ang bundok ng Heavenspan ay alam na alam ng Diyos kung ilang 10,000 milya ang taas at kung ilang 10,000 milya ang kabilugan. Hindi maaaring akyatin ang bundok Heavenspan kung kailan at kailan gustuhin ng sino man. Tuwing 2 taon, ang bundok Heavenspan ay bubuo ng mga pasilyo na diretsyong paakyat sa bundok. Kailangang dumaan ang mga martial artists sa mga pasilyong ito bago sila makaakyat sa Heavenspan Mountain. Ang pag-akyat mula sa ibang mga lugar ay direktang papawiin ng Heavenly Dao, gaano man kalakas ang iyong kas. Kaya naman, ang paanan ng bundok Heavenspan ay bumuo ng sunod-sunod na maliliit na bayan. Una, ito ay upang maglaan ng pahingahan para sa mga martial artist. Pangalawa, ito rin ay upang pamahalaan ang mga martial artist na ito at hindi hayaan silang magdulot ng gulo. Ang lugar na ito ang pinakamalapit na lugar sa langit. Ang pakikipag-away ay makakagulo sa langit na daw, magpapadala ng parusa mula sa langit, at hindi mapapatawad kahit ang mga manok o aso. Ayon sa alamat, may isang martial artist na nakipaglaban upang makipagkumpetensya para sa kwalifikasyon na makaakyat sa hagdan patungong langit. Sa huli, bumaba ang parusa ng langit, na siyang naglipol sa lahat ng pangkat ng mga martial artist na iyon. Sa paanan ng bundok, maraming maliliit na bayan. Ngunit ang mga bayan kung saan kabilang ang bawat pangunahing kaharian ay magkakahiwalay. Dahil ang mga daanan kung saan sila pumasok sa bundok ng Heavenspan ay magkakaiba. Ang Southfoot Town na ito ay mayroon lamang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Hahaha, Junior Sister Leng, talagang konektado tayo sa puso, na nagkita-kita tayo rito. How? Sino ang may koneksyon sa puso mo? Lumayo ka sa akin. Junior Sister Leng, huwag mong ilayo ang mga tao ng libu-libong milya ng ganito. Huwag kang ganyan, ang lugar na ito ay Southfoot Town, hindi mo maaaring atakihin ang iba. Lumayas ka. Pagpasok pa lang niya, narinig na agad ni Mateo ang pagtatalo ng isang lalaki at isang babae. Isa sa kanila ay si Maxine. Ang isa pa ay isang lalaking nagngangalang Howell. Ang kanyang lakas ay katulad ni Maxine. Siya ay may anyo ng isang malagkit na kandi, walang tigil na iniistorbo si Maxine at hindi binibitawan. Sumulyap si Mateo at walang balak mangasar, dumiretso sa paglalakad patungo sa isang malaking bulwagan sa gitna ng bayan. Naiirite na si Maxine Leng. Nang makita niya si Mateo, mabilis siyang lumapit para pigilan si Mateo at malamig na sinabi, nakarating ka pa rin pala sa huli. Sumulyap si Mateo sa kanya, tumango, at nakangiting sinabi, nasabi ko na yan dati, may dahilan ako para pumunta. Bumantong hininga si Maxine at sinabing, hindi ka pamilyar sa lugar na ito, di ba? Halika, ihahatid kita at kukunin ang plaka ng sasakyan. Tatanggi na sana si Mateo pero nakita niya ang nagmamakaawang tingin ni Maxine Leng. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso. Ginagamit niya ito bilang pamatay kanyan. Hindi rin niya inaasahan na ang mala-iceberg na kagandahang ito ay talagang magmamakaawa sa kanya. Isang pagmamakaawa ng isang magandang babae, natural na mahirap para kay Mateo na tumanggi. Bukod pa rito, sa mga nakaraang araw, ramdam na ramdam din ni Mateo ang mabuting intensyon ng mala-iceberg beauty na ito. Kaya naman, nagbago ang isip niya at nakangiting sinabi, kung gayon, aabalahin ko si Fairy. Sa pagkakataong ito, lumapit si Howell sa gilid, tiningnan si Mateo na puno ng intensyong pumatay, at malamig na sinabi, isa na namang origin deity realm na dumating para sa hukuman ng kamatayan.
Junior Sister Leng, sinasadya mo bang maghanap ng ganitong uri ng kalokohan para galitin ako? Walang silbi. Kahit na sinabing wala itong silbi, inilagay na ni Howell si Mateo sa listahan ng mga dapat patayin. Magsasalita na sana si Maxine, pero sinabi ni Mateo, kung gusto mo si Fairy Leng, hindi mo maaaring gamitin ang ganitong walang katapusang pang-aasar. Sa ganitong paraan, lalo ka lang niyang maiinis. Nanlamig ang tingin ni Howell at sinabing, ang ginagawa ng batang Panginoong ito ay hindi ikaw ang magturo, kundi ikaw ang magturo ng isang basurang origin deity realm. Umiling si Mateo at hindi napigil ang matawa. Sinabi niya kay Maxine, Diwata Leng, itong uri ng mapanghamong hanggal na ito, mas mabuting lumayo ka sa kanya, maliban na lang kung madungisan niya ang mga mata mo. Pagkatapos magsalita, isinama ni Mateo si Maxine at aalis na sana. Nanlamig ang tingin ni Howell, hamarang sa harap, at malamig na sinabi, Bata, subukan mong sabihin yan ng isang beses pa. Ang malakas na presyon ng ikasyam na patong na langit na Divine Lord ay agad na dumurog patungo kay Mateo. Sa kaibahan ng isang major realm, ang presyon ng ninth-layered Heaven Divine Lord ay sapat na para malubha ang pinsala ni Mateo at mapasokan ng dugo. Nagulat din si Maxine, hindi inaasahan na aatake si Howell ng biglaan. Pero nang lumingon siya para tumingin, natuklasan niyang maayos naman si Mateo at malamig na sinabi, huwag mo nang gawing palabas ang sarili mo. Nangangahas ka bang umatake rito? Huwag mong isipin na napakalakas ng ikasyam na patong ng langit na banal na Panginoon. Dahil natuklasan ko na ang pagsasabi na isa kang hanggal ay parang pagpupuri sa iyo. Umalis ka. Biglang lumabas ang 2 taong nakasuot ng baluti na bakal mula sa hindi malaman na lugar, na ang mga aura sa kanilang mga katawan ay lubhang nakapangangilabot. Malamig na sinabi ng isa sa kanila, mga manggugulo, pumatay ng walang amnestya. Natatakpan ng baluti ang buong mukha ng 2 taong iyon. Ngunit ang malalim at malungkot na titig na iyon ay nagparamdam kay Howell na parang nahulog sa isang silong ng yelo, at agad na nabasa ng pawis ang kanyang katawan. Ang katawan ng 2 tao ay naglabas ng isang nakakatakot na aura, maging ang kutis ni Maxine ay bahagyang namutla rin. Pinilit ni Howell na ngumiti at sinabing, gusto ko lang siyang takutin, ayaw ko talagang umatake. Malamig na sinabi ng nakabaluti, babala ng isang beses. Kapag naulit ang pagkakasala, patayin ng walang amnestya. Pagkatapos magsalita, sandaling tumigil ang tingin ng nakabaluti kay Mateo, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Gayon din, gumamit si Maxine ng nagtatakang tingin upang tingnan si Mateo. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay talagang hindi natitinag sa ilalim ng presyon ng isang ikasyam na patong na banal na Panginoon sa langit. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalaga ay sa ilalim ng makapangyarihang aura ng 2 taong nakabaluti, kaya pa ring panatilihin ni Mateo ang kanyang kahinahunan. Ang lakas ng 2 taong nakabaluti na iyon ay kahit papaano ay celestial deity realm din. Sa totoo lang, maayos naman si Mateo. Sumulyap si Mateo kay Howell at may paghamak na sinabi, Gago. Diwata Leng, tara na. Tumanggaw si Maxine at umalis kasama si Mateo. Habang nakatingin sa malayong likuran ng 2 tao, sinabi ni Howell sa malamig na boses, Punk, kapag umalis tayo sa Southfoot Town, tiyak na papatayin kita ng napakasama. Ngayon lang, maraming salamat. Kahit ang pasasalamat ni Maxine ay tila medyo malamig. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong magalang si Fairy Leng. Sabi ni Maxine, parang hinayla kita sa tubig. Dahil sa personalidad ni Howell na mahilig maghayganti kahit sa pinakamaliit na hinanakit, malamang hindi kanya basta-basta bibitawan. Malamig na sabi ni Mateo, dahil nang ahas akong mangako kay Fairy Leng, natural lang na hindi ako natatakot sa kanya. Medyo nakakatawa ang pagsasabi ng ganitong uri ng mga salita ng isang origin deity realm. Pakiramdam niya ay alam na alam ni Mateo ang gagawin, pero hindi niya alam kung bakit. Note ni Master, tinatawag siyang dalagang diwata. 1669. Kahit ano paman, isipin mo na may utang ako sa iyo. Kunin mo itong espada. Sa hinaharap, kung may pangangailangan, maaari kang pumunta sa Thousand Swords Imperial Capital para hanapin ako. Iniabot ni Maxine kay Mateo ang isang maliit at magandang espadang jade. Napakaganda nito. Ang jade sword na ito ay napakalinaw. Ang paghawak nito sa kamay ay parang nakakadurog ng lamig.
Malinaw na hindi ito isang ordinaryong bagay. Wala ring balak tumanggi si Mateo at malamig na sinabi, sige, tatanggapin ko na. Natanggal na ang malagkit na candy na yan. Fairy Leng, bumalik ka ng mas maaga at magpahinga. Walang balak si Mateo na hanapin si Maxine. Pero para mapatahimik si Maxine, tinanggap pa rin niya ito. Sa tabi niya, si Cooper ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na ang isang napakagandang nilalang na tulad nito, isang mapagmalaking anak ng langit, ay talagang nagkusa magbigay ng regalo kay Mateo. Ang mas ikinagulat niya ay ang gustong itaboy ni Mateo ang isang sopistikadong napakagandang babae. Halatang nagulat din si Maxine. Sa loob ng 500 taon na ito pa rin ang unang beses na nakatagpo siya ng ganoong tao. Kahit alam ng iba na wala ng pag-asa, sabik pa rin silang manatili kasama siya ng mas matagal pa. Pero itong lalaking nasa harap niya ay gusto talaga siyang itaboy. Man, salamat. Dahil sa ugali ni Maxine, natural lang na hindi niya sasabihing gusto niyang manatili, at agad na aalis. Pero sa kaibuturan ng puso niya, medyo nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkailang. Habang naglalakad sa kalagitnaan, bigla siyang lumingon muli at sinabi kay Mateo, sige, hinihiling ko sa iyo na huwag kang pumunta sa Heavenspan Mountain. Mula pa noong unang panahon, wala pang martial artist ng origin deity realm na makakababa ng buhay. Sandali siyang tumigil, at idinagdag, kahit gaano pa ito kagaling, hindi iyon gagana. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa paalala ng diwata. Mag-iingat si Mateo na ito. Nang makita ang inaasal ni Mateo, alam ni Maxine na hindi niya ito nahalata at hindi niya maiwasang Maynas at Mayrita, tumalikod at umalis. Pinaalis si Maxine gamit ang kanyang mga mata, at sinabi ni Cooper nang may pagtatampo, sok-sok, Panginoon ko, Panginoon ko. Kahit makakita ka ng ganito kagandang tao, hindi ka matitinag kahit ano paman. Natatawang saway ni Mateo, gulo-gulo na ang sarili kong mga relasyon. Kaya paano ako magkakaroon ng mood na maantig ng ibang babae? Nang marinig ito ni Cooper, agad na bumuhos ang kanyang pusong tsismosa na parang baha, at same time na nagtanong, oh. May kasintahan pala ang kamahalan, at higit sa isa. Ngayon ko lang narinig na binanggit mo iyan. Pagalit na sabi ni Mateo, huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong. Nakita ng dalawang tao ang pag-alis ni Maxine at nakarating sila sa isang malaking bulwagan sa gitna ng bayan. Pagpasok sa bulwagan, walang tao sa loob. Tanging isang tao lang ang nakaupo sa harap ng kama, umiinom mula sa isang prasko ng alak. Hey! Isa na namang origin deity realm na dumating para maghangad ng kamatayan. Bata, bigyan kita ng payo, ang Heavenspan Mountain ay hindi isang nakakatuwang lugar. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sabi ng taong iyon nang hindi man lang lumilingon. Ang lasenggo na ito ay nasa estado ng kalasinggan, ngunit hindi moari ni Mateo ang kanyang limitasyon. Maraming salamat sa payo ng senior. Gayunpaman, ang Heavenspan Mountain, ang junior na ito ay kailangang pumunta. Matatag na sabi ni Mateo. Natatawang sabi ng lasenggo, hey, pabaya at hanggal na punk. Pero, huli ka na. Ang dami ng plaka ngayong taon ay naibigay na bago ka pa dumating. Kung gusto mong makapasok sa Heavenspan Mountain, maghintay ka pa ng 1 taon. Nawala ng malay si Mateo. Napakamalas naman nito, di ba? Naiwan lang ba niya ang huling tren? Hindi sumuko si Mateo at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, Senyor, maaari ka bang gumawa ng kaunting exception? Hindi pa nawawala ang boses niya nang biglang may 2 figure na biglang sumulpot mula sa hindi malaman kung saan, humarang sa harap ni Mateo. Ang matinding malamig na hangering pumatay ay bahagyang nagpakunot ng noo ni Mateo. Hahaha, bata, ano ang tingin mo sa lugar ko? Sige, hindi pa rin ako aalis, hindi ako magiging magalang. Ikinumpas ng lasenggo ang kanyang kamay habang umiinom. Bumantong hininga si Mateo at akmang aalis na nang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hey, ilang milyong taon nang hindi nagkikita, ikaw, itong matandang lasenggo, ay nagpapanggap na mayabang. Biglang may lumitaw na figure sa bulwagan. Ang ikinagulat ni Mateo ay ang paglabas ng figure ni Dustless. Nagbago ang ekspresyon ng lasenggo.
Ibinaba niya ang flask ng alak, habang nakatitig ng mataman kay Dustless. Sinabi ng lasenggo sa seryosong boses, umalis na kayong lahat. Kung wala ang mga tagubilin ko, hindi kayo maaaring pumasok. Oo. Sagot ng dalawang nakabaluti sa kanya at agad na naglaho. Sinabi rin ni Mateo, Tatum, lumabas ka muna at maglakad-lakad. Sa loob-loob ni Cooper ay nagulat siya, ngunit sumagot pa rin siya at lumabas ng bulwagan. Nang matapos linisin ang lugar, biglang tumayo ang lasenggo. Tumingin kay Dustless nang may hindi makapaniwalang tingin, sinabi niya, Ikaw. Ikaw talaga si Lord Dustless. Ngumiti si Dustless at sinabing, sino kaya ito kung hindi ako? Hahaha broken bar, biglang inangat ng lasenggo ang kanyang ulo sa langit at tumawa ng malakas. Umaagos ang mga luha sa kanyang matandang mukha, at sinabing, may mga mata ang langit, Panginoong walang alikabok, buhay ka pa pala. Ang matandang lasenggo ay umiyak at tumawa, na nagmumukhang baliw. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang matandang lasenggo na ito ay ang dating kakilala pala ni Dustless. Tumingin si Dustless sa matandang lasenggo at mayroon ding malungkot na ekspresyon. Malinaw na maraming alaala ang bumalik. Pagkatapos ng ilang baliw, dali-daling sinabi ng matandang lasenggo, Lord Dustless, maupo po kayo. Isa lamang ilusyon si Dustless, ngunit ang matandang lasenggo ay lubos na magalang sa kanya. Hindi rin magalang si Dustless, nakaupo lang sa kama. Tiningnan ni Dustless ang matandang lasenggo at nakangiting sinabi, mukhang maayos naman ang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. Ngumiti ng mapait ang matandang lasenggo at sinabing, Lord Dustless, nagkakamali ka. Ayaw ko na hindi ko natupad ang inaasahan ko, kaya naman nilulunod ko ang aking kalungkutan sa alak araw-araw. Sa loob ng ilang milyong taon, palagi akong naglilinang ng mapait, gustong maghayganti para kay Lord Immortal Grove. Pero, hindi ko man lang magawang makalusot sa Empyrean Realm. Sa loob ng ilang taon, naglaan din ako ng oras para hanapin ang maliit na mundo ni Lord Immortal Grove dati. Pero masyadong naitago niya ito ng maayos, hindi ko talaga ito mahanap. Bumantong hininga si Dustless at sinabing, ang tapang mo. Pero hindi mo na kailangang maghanap pa, dahil may kapalit na si Immortal Grove. Nanginig ang buong katawan ng matandang lasenggo, habang gulat na nakatingin kay Mateo. Sa loob ng napakaraming taon, nasakop ng matandang lasenggo ang kuta sa Southfoot Town. Napakarami ng mga henyong nakita na niya noon para isa-isahin. Masyadong kulang si Mateo kumpara sa kanila. Nagdududang sabi ng matandang lasenggo, siya ba yan? Lord Dustless, nang may paggalang, mukhang napaka-ordinaryo lang ng batang ito. Hindi siya kayang makalusot sa Divine Lord Realm, kaya nga siya pumunta sa Heavenspan Mountain, di ba? Hindi man lang makalusot sa Divine Lord Realm, paano niya may paghihiganti si Lord Immortal Grove? Ngumiti si Dustless at sinabing, kinilala siya ng World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl bilang kanilang Panginoon, kaya hindi naman mali. Tungkol naman sa hindi niya kakayahang makalusot sa Divine Lord Realm, hindi ko maipaliwanag ang dahilan. Pero hindi naman talaga ito problema sa talento. Kailangan mo lang malaman na ang mga nagawa niya sa hinaharap ay mas mataas kaysa kay Immortal Grove. Labis na nagulat ang matandang lasenggo nang marinig niya iyon. Si Mateo ay mukhang simple at ordinaryo lamang, walang anumang espesyal na anyo. Gayunpaman, napakataas talaga ng pagtingin sa kanya ni Dustless. Ang talento ni Lord Immortal Grove, ang matandang lasenggo, ay napakalinaw. Isang batang lalaki na hindi man lang kayang makalusot sa Divine Lord Realm ang maihahambing sa kanya. Tumango ang matandang lasenggo at sinabing, dahil siya ang taong pinili ni Lord Dustless, ako, isang matandang lasenggo, ay natural na walang masasabi. Pero Lord Dustless, alam mo rin, ang Origin Deity Realms ay papunta sa Heavenspan Mountain, wala nang babalikan. Hindi ito biro. Ngumiti si Dustless at sinabing, ikaw na matandang lasenggo, paano siya hahayaang makalaya ng matandang ito at maghain ng kamatayan? Makakaasa ka, magiging maayos din siya. Sinuri ng matandang lasenggo si Mateo nang may pagtataka, gustong makita kung ano ang kakaiba sa kanya. Pero kahit tumingin-tingin siya rito at doon, wala siyang maaninag kahit ano paman. 1670. Natural na hindi nag-aalala si Dustless kay Mateo.
Pinino niya ang isang maliit na bahagi ng Lesser Heavenspan Mountain. Hanggat hindi niya hinahangad ang kamatayan, hindi siya dudurugin ng Heavenspan daw ng Heavenspan Mountain. Kahit wala ang Lesser Heavenspan Mountain, ang lakas ni Mateo ay maihahambing na sa isang First Layered Heaven Divine Lord. Sapat na ito para labanan ang pressure ng Heavenspan Mountain. Kung hindi kikilos si Mateo, natural lang na hindi malalaman ng mga tagalabas ang lakas na ito. Pagkalabas ni Mateo mula sa bahay ng matandang lasenggo, nagulat siya sa itsura nito. Kaya maikling ikinwento ni Dustless ang nangyari sa matandang lasenggo. Lumalabas na ang matandang lasenggo ay isang katulong na kinuha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove noong mga unang taon niya. Iniligtas ni Immortal Grove ang kanyang buhay noon. Sinundan niya si Immortal Grove at naging tapat at deboto kay Immortal Grove. Ngunit kalaunan, dahil sa iba't ibang kadahilanan, nilisan ng matandang lasenggo ang Immortal Grove at naging tagapamahala ng Southfoot Town. Ang walang alikabok na pagpapapunta kay Mateo sa Southfoot Town ay natural lamang dahil sa konsiderasyong ito. Noon, nang marinig ng matandang lasenggo na namatay ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, minsan siyang umiyak na 3 araw at gabi. Nagpasya siyang maghayganti para sa Immortal Grove, ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Kaya naman nilulunod niya ang kanyang mga kalungkutan sa alak araw-araw. Ang kalaban ni Immortal Grove ay isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Gaano kahirap ang makalusot sa Heavenly Emperor Realm? Ilang araw ang lumipas, nagkataon lang na 1-year date na. Sa bundok ng Heavenspan, isang sinag ng liwanag ang dahan-daang lumapag at bumagsak sa lupa sa labas ng maliit na bayan. Nagtipon sa ilang ang lahat ng martial artists na papunta sa Heavenspan Mountain. May hawak silang plaque na gawa sa kahoy. Ito ang mga plaque ng sequence number na inisyo ng matandang lasenggo. Ang mga taong walang plaque na gawa sa kahoy ay hindi pinapayagang umakyat sa bundok ng Heavenspan. Hindi ito ang mga patakaran ng Heavenspan Mountain. Ito ay isang patakaran lamang ng Southfoot Town. Sumulyap si Howell at biglang natuklasan na wala palang hawak na plaque na kahoy si Mateo. Agad siyang may naintindihan. Haha, bata, wala kang ang plaque na gawa sa kahoy, kaya bakit ka tumakbo rito? Muntik ko nang makalimutan. Kinuha namin ang huling ilang piraso ng plaque na gawa sa kahoy noong araw na iyon. Sinundan niyo kami. Kaya, kailangan niyo pa ring maghintay ng 1 taon. Hahaha. Sabi ni Howell sabay tawa ng malakas. Nag-alab ang galit niya ng araw na iyon at hindi niya napansin ang bagay na iyon. Ngayon, naalala ko na lang, natanggap pala nila ang mga huling piraso ng plaque na gawa sa kahoy. Natural lang na walang plaque na gawa sa kahoy si Mateo. Medyo nauna silang lahat kay Maxine, sumunod naman si Howell. Maya-maya, sina Mateo at Cooper ang dumating. Ang malakas na tawa ni Howell ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Naiintindihan ko. Pumunta ka para makita si Junior Sister Leng. Huho, sa tingin mo ba ay hindi masabi ng Young Master na ginamit kanya bilang kalasag? Hindi mo iisipin na interesado talaga siya sa iyo, di ba? Tigilan mo na ang pag-atake sa'yo. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Hindi kailanman maiintindihan ng isang langgam na tulad mo ang pagkakaiba sa pagitan ninyo, sumuko ka na. Binaril ni Howell si Mateo nang walang anumang pagsasaalang-alang. Hindi naman siguro, di ba? Gusto talagang sumuntok ng isang Origin Deity Realm ng higit sa kanyang bigat at habulin si Maxine. Talagang minamaliit niya ang sarili niyang kakayahan. Hindi rin siya naiinis na tingnan ang sarili niyang refleksyon. Hey, isa na namang Origin Deity Realm na dumating sa korte para sa kamatayan. Pagpunta niya sa Heavenspan Mountain, wala na siyang buhay, pero gusto pa rin niyang habulin si Beauty Leng. Malinaw na sikat si Maxine Leng. Marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa mga martial artist na naroon sa Divine Lord Realm. Nang marinig ang sinabi ni Howell, agad nilang kinutya ng husto si Mateo. Ang mga tao ay mayroong ganitong uri ng psikolohiya, kung ano ang hindi nila makuha, mas nag-aatubiling makita silang makuha ng iba. Bagamat walang namamagitan kina Mateo at Maxine, ang mga salita ni Howell ang naging dahilan upang siya ay maging tampulan ng pangungutya ng publiko. Malinaw na narinig din ni Maxine ang mga sinabi ni Howell at agad na nagliyab ang kanyang galit at galit na sinabi, Howell, magsalita ka pa ng kalokohan, naniniwala ka bang pupunitin ko ang bibig mo?
Pero ngumiti si Howell at sinabing, Junior Sister Leng, mali kaya ang nasabi ko. Hindi ka naman talaga mahuhulog sa batang ito, di ba? Nanlamig ang ekspresyon ni Maxine at sinabing, wala kang pakialam dyan. Lihim na bumantong hininga si Mateo. Hindi ba't mas lalong nagiging malabo ang mga bagay-bagay kapag sinabi ni Maxine ang mga ganitong salita? Totoo nga, maraming tao ang gumamit ng mas kakaibang ekspresyon para tumingin kay Mateo. Ang ilan ay medyo hindi pala kaibigan. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang ay ilang beses na siyang napatay. Gago, tumigil ka na sa panghuhula. Pumunta ako rito para umakyat sa bundok ng Heavenspan, malamig na sabi ni Mateo. Nanlamig ang ekspresyon ni Howell at galit na galit niyang sinabi, Punk, napakalakas ng loob mo. Kung may kakayahan ka, magtago ka sa Southfoot Town habang buhay at huwag na huwag kang lalabas. Gusto kong makita kung paano ka aakyat sa Heavenspan Mountain ng walang plate na kahoy. Sa tingin mo ba ay walang silbi ang mga bantay ng Southfoot Town? Sa oras na ito, ang matandang lasenggo ay nagdala ng 2 taong nakabaluti at naglakad papunta rito habang umiinom ng alak. Sabi ng matandang lasenggo na nanlalabo ang mga mata dahil sa pag-inom, iyong mga may hawak na plate na kahoy, pumila kayo para sa akin. Hindi nang ahas na mag-atubili ang mga nanunood ng palabas sa oras na ito, agad na pumila ng maayos ayon sa mga plaka. Habang si Howell ay tumingin kay Mateo ng mayabang, handang makita siyang barilin. Alam ng lahat na hindi maarok ang lakas ng matandang lasenggo na ito. Noong panahong hindi siya masaya, ang mga kahihinatnen ay medyo nakakatakot. Tunay nga, ang matandang lasenggo ay naglakad papunta sa tabi ni Mateo ng Pautal-Utal. Ngumisi si Howell sa kanyang puso at sinabing, hanggal na hindi alam ang buhay mula sa kamatayan, tingnan mo kung paano ka pa rin nagmamataas. Mabuti pa't pukawin mo ang tagapag-alaga para mag-init ang ulo at patayin ka, isang kasuklam-suklam na batang lalaki. Sumulyap ang matandang lasenggo kay Mateo ng lasing at nanlalabo ang mga mata, ngumiti, at biglang sinabi sa 2 taong nasa tabi niya, kayong dalawa, ibigay ninyo sa kanilang dalawa ang mga plate na gawa sa kahoy. Natigilan ng 2 taong iyon, iniisip kung mali ba ang kanilang narinig. Nagbago rin ang ekspresyon ni Howell, hindi sigurado sa nangyayari. Kay kamahalan, ano? Ano ang sinabi mo? Nanlamig ang ekspresyon ng matandang lasenggo. Tila nabara ang lalamunan ng 2 taong iyon, at naging napakapangit ng ekspresyon. Malamig na sabi ng matandang lasenggo, sabi ko, ibigay mo sa kanilang dalawa ang plate mong gawa sa kahoy. Hindi mo ba naiintindihan? Sa pagkakataong ito, malinaw na nilang narinig. Ang 2 taong ito ay ang mga nakababatang kapatid na apprentice ni Howell. Gumamit sila ng mga matang nagmamakaawa upang tumingin kay Howell. Gulat na gulat din si Howell, hindi maintindihan ang nangyari. Humakbang siya paarap at maingat na sinabi sa matandang lasenggo habang magkahawak ang mga kamay, kamahalan, malinaw na tayo ang nauna. Kaya bakit natin isusuko ang mga plate na gawa sa kahoy? Walang pakialam na sinabi ng matandang lasenggo, hiniling sa iyo ng iyong ama na magbigay, kaya magbigay ka. Ano ba ang kalokohan na ito? Sa tabi, ang iba ay gulat na gulat din sa mga mukha, hindi maintindihan kung bakit nangyayari ang ganoong bagay. Anong nangyayari? Ilang beses na akong pumunta sa Southfoot Town at ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Oo, simula pa naman, unang dumating, unang mapaglilingkuran. Bakit nakakapila ang 2 baliw na yan? Maaari kayang sila ang mga alagad ng Panginoon na iyon. Mukhang hindi rin naman. Ang magagandang mata ni Maxine ay tumingin kay Mateo ng may labis na gulat. Lalo niyang natuklasan na hindi niya makita ang nakatagong liwanag ng batang lalaking kasing edad niya. Malinaw na mahina ang kanyang talento, ngunit ipinapakita nito ang lahat ng uri ng kakaibang bagay na nakapalibot sa kanya. Namangha si Howell sa mga sinabi ng matandang lasenggo hanggang sa lumambot na ito sa loob at malutong sa labas. Unang beses pa lang niya itong naranasan at lubos siyang naguluhan. Kung iba pa iyon, lulunukin na lang niya. Pero, ang taong ito ay si Mateo. Kaya naman, pinatigas niya ang kanyang anit at sinabing, kamahalan, ako. Hindi ako kumbinsido. Batay saan? Malamig na sabi ng matandang lasenggo, batay saan?
Batay dyan, ang Southfoot Town na ito ay pinamamahalaan ng amang ito. Ang mga salitang sinabi ng iyong ama ay utos ng imperyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.